Mula noong hubad-hubad pa ako sa paglalaro ng Holen hanggang sa nagkaroon na ako ng flat screen gi, wala pa akong nakitang tao na kasing puno ng passion sa operasyon tulad ng babaeng ito. Kahit na umuulan, mabilis siyang lumipad upang hanapin ang master sa neuro-numerical field para maging disipulo. Gusto niyang ibahagi sa kanya ng master ang lahat ng kaalaman, karanasan, at mga natutunan sa loob ng kanyang mahabang karera. Mahal na mahal niya ang kanyang propesyon na lagi siyang nagnanais na mawala habang nag-opera. Gayunpaman, dahil sa isang paglabag sa batas, nagsimulang dumating ang mga problema sa kanyang buhay. Sa isang malakas na pag-ulan, isang gang ang nagmamadaling dalhin ang kanilang boss sa isang inabandonang templo. Walang sinuman ang makakapaniwala na sa gitna ng tahimik na kagubatan ay may isang operasyon room sa loob ng inabandonang templo. Bukod pa rito, ang operasyon room ay itinayo lamang nang marinig nila ang balita na nasaktan ang kanilang boss. Upang maiwasan ang mga pampublikong ospital dahil sila ay nabubuhay sa labas ng batas, ang boss ay kailangang sumailalim sa isang iligal na operasyon. Pagkatapos ng paghahanap, sa wakas ay nagpasya sila na si Jung si Oke ang magsasagawa ng malaking operasyon na ito. Sa unang tingin sa magandang babaeng ito, walang makakapagsabi na ang kanyang personalidad ay kakaiba at may pagkadelikado. Kahit isang sulyap lang sa tatoo sa kanyang batok ay sapat na para mangilabot ang tao. Bukod pa rito, ang laging kasama ni Jung Si-ok sa bawat iligal na operasyon ay ang assistant na si Lee Wan-il at ang anesthesiologist na si Han Hyun-ho. Medyo nalilito ang nurse na si Park Miran dahil ito ang unang pagkakataon na makikipagtulungan siya sa kanila. Ang sandali na nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha ay ang mismong sandali na nagsimula ang operasyon. Nag-alinlangan si Jung Si-ok ng matagal bago direktang binuksan ang anit ng pasyente upang maabot ang utak. Nanginginig ang mga tauhan sa labas habang binabantayan ang operasyon ng kanilang boss. Dapat alam nila na kapag ang pasyente ay nasa operating table, ang doktor ay kailangang mag-concentrate ng husto upang maisagawa ang operasyon. Bukod pa rito, ito ay isang malaking operasyon upang alisin ang isang tumor sa utak, kaya kailangan ng doktor na mag-focus ng higit pa kailanman. Ngunit habang nagsasagawa si Jung Si-ok ng operasyon, biglang may malakas na ingay sa labas na ikinagulat niya. Sa sitwasyong iyon, naririnig pa ni Jung Si-ok ang pag-aaway ng kanyang mga tauhan sa labas, lalo siyang kinakabahan. Walang pakialam sa operasyon na hindi pa tapos, dahan-dahang ipinikit ni Jung Si-ok ang kanyang mga mata at inikot ang kanyang leg. Nang makita si Jung Si-ok na ganoon, alam ni Han Hyun-ho na malapit na siyang magwala. Walang pag-aalinlangan, sinenyasan niya si Lee Wan-il na lumabas at ibalik ang kaayusan. Pagkatapos marinig ang senyas, umalis agad ang mga tauhan ng walang pag-aalinlangan at binuksan ni Jung Si-ok ang kanyang mga mata matapos bumalik ang katahimikan sa labas. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang ipinagpatuloy ang paghiwa sa utak ng pasyente. Pagkatapos ng sunod-sunod na mahusay na paggalaw, sa wakas ay nasipsip na niya ang lahat ng tumagas na cerebrospinal fluid sa utak. Nang marinig niyang sinabi ni Jung Si-ok na gisingin agad si Han Hyun-ho, agad siyang pinigilan ng nurse na nakatayo sa tabi. Napakadelikado ng operasyon na iyon at maaaring mawala ang pasyente anumang oras. Sino ang mag-aakala na ito ang karaniwang estilo ng operasyon ni Jung Si-ok? Para kay Jung Si-ok, kapag nangahas ka, malaki ang makukuha mo at kung hindi, magkakaroon ka lang ng problema. Bukod pa rito, sa pamamagitan lamang ng paggising sa pasyente upang suriin ang kanyang reaksyon, maaari nilang isagawa ang operasyon upang alisin ang tumor nang hindi naapektuhan ang iba pang bahagi ng utak. Matapos ang sunod-sunod na pagmanipula tulad ng pagtigil ng anesthetic gas at pagtaas ng oxygen level ng pasyente, sa wakas ay nagising din ang boss. Hindi nag-atubili si Jung Si-ok na makipag-usap sa boss habang ginagamit ang stimulator upang hawakan ang bawat bahagi ng kanyang utak. Dahil upang malaman ang eksaktong lokasyon ng tumor, kailangan niyang maingat na obserbahan ang reaksyon ng pasyente. Dapat malaman na si Jung Si-ok ay sinanay ng isa sa pinakatanyag na neurosurgeon sa Korea, si Professor Choi Deok-hee. Sa araw na iyon, habang si Professor Choi ay nagsasagawa ng operasyon upang alisin ang isang tumor sa utak ng pasyente, may isang assistant na hindi sinasadyang nakita ang mga mata ng profesor na nanginginig. Dahil dito, pinagalitan siya ng profesor at pinalabas dahil sa isang sandaling kawalan ng atensyon. Hindi nagtagal, matagumpay na natapos ang operasyon tulad ng inaasahan ng lahat. Ngunit sa labas ng operating room, hindi pamilya ng pasyente ang naghihintay kundi mga pulis. Dumating siya para kausapin si Professor Choi upang linawin ang ilang issue. Ang pulisya ay kasalukuyang nag-imbestiga kay Pyo In-go, isang midlaman na nag-aayos ng mga iligal na operasyon. Matapos salakayin ang isa sa kanyang mga underground na pasilidad para sa operasyon, hindi sinasadyang natagpuan ng pulisya ang isang video na tila nagpapakita ng isang operasyon sa utak. Sa kanilang kakulangan ng kaalaman, hindi nila maunawaan kung anong uri ng operasyon ito. Kaya naman, sinadya niyang pumunta rito ngayon upang hingin ang opinyon ni Professor Choi. Sa isang sulyap pa lang, ang assistant surgeon ni Professor Choi na si Ha Yeong
ay kaagad na nagkumpirma na napakadelikado ng operasyong ito at imposibleng gawin sa isang pansamantalang operating room. Bukod pa rito, sa Republika ng Korea, tanging si Professor Choi lamang ang may kakayahang magsagawa ng ganitong kahirap na operasyon. Kung talagang naganap ang operasyong ito, tiyak na patay na ang pasyente. Tila may napansin si Professor Choi, kaya hindi siya nagbigay ng anumang komento. Nangako siyang babalik sa pulisya pagkatapos niyang panoorin ng mabuti ang video at agad na umalis. Pagkatapos niyang makita na umalis na ang pulisya, nilapitan ng assistant si Professor Choi upang makipag-usap sa kanya. Mula sa mga kamay ng siruhano, makikita na ang doktor na nagsagawa ng operasyon ay isang babae. Kaya naghihinala siya na ito ay si Jung Seok, isa sa pinakamahusay na estudyante ni Professor Choi. Nang marinig ito, agad na nagpakita ng pagkadismaya ang profesor at agad na pinalabas ang assistant. Pagkatapos, agad siyang nakipag-ugnayan kay Ginang Ra upang imbestigahan ang lalaking nagngangalang Pyo Ingo. Pagkatapos marinig ang tungkol dito, nangako siya na hahanapin ang pinagmulan ng lalaking ito sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit dahil nagmamadali si Professor Choi, hiniling niya na mahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Samantala, matagumpay na natapos ang operasyon ng boss ng gang. Habang lumalapit sa recovery room, dahan-dahang tinanong ni Jung Seok ang boss kung ilang daliri mayroon ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na sagutin ang kalokohang tanong, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pasalamatan siya. Kasabay nito, masayang sinuri ni Park Miran ang perang natanggap niya. Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya dahil 5 milyong won lamang ang natanggap niya. Nang araw na iyon, pinuntahan ni Park Miran si Jung Seok upang makipag-away at ilabas ang kanyang galit. Bagamat sila ay mga estranghero lamang, alam ni Park Miran ang mga tsismis tungkol kay Jung Seok at Professor Choi. Tiningnan lang siya ni Jung Seok nang umingiti ng mapanukso bago tumalikod at umalis at nanatili siyang tahimik. Nang makipag-usap siya kay Yang Dong-yeong, nalaman niya na si Park Miran ay isang nurse na inupahan ng gang. Dahil sa kapabayaan sa trabaho, siya ay sinibak sa ospital. Pagkatapos noon, nagtrabaho siya sa isang nursing home. Ngunit hindi nagtagal, siya ay tinanggal din dahil sa madalas na pang-aabuso sa mga pasyenteng may kapansanan. Sa kadahilanang nasa dulo na siya ng lubid, napilitan si Park Miran na sumali sa mga iligal na operasyon na tulad nito. Kaya naman, sigurado siyang Dong-yeong na hindi siya maglalakas loob na ilantad ang kanilang mga sikreto. Habang kumakain ang lahat, pumasok si Park Miran sa silid ng pasyente at patagong tinurukan ang boss ng isang uri ng gamot. Hindi pa siya tumigil doon at nilukot pa niya ang bag ni Jung Seok nang walang pakialam sa tingin ng sinuman. Ngunit dahil dito, natagpuan niya ang mahalagang business card ni Jung Seok. Dahil sa isang aksidente sa trabaho noon, nawala ang lisensya ni Jung Seok. Kaya, sa kasalukuyan, nagbukas siya ng isang botika upang kumita. Sa oras na ito, patuloy na binabanggit ni Park Miran ang mga chismis tungkol sa kanya at kay Professor Choi. Ngunit pinili niyang huwag siyang pansinin. Sino ang mag-aakala na pagkapasok niya sa silid, makikita niya ang boss na walang malay sa kama. Mayabang na inamin ni Park Miran na siya ang nag-inject ng pampatulog sa boss. Sa paligid ng lugar na ito ay may mga taong nagmamanman, kaya kailangan niyang gawin iyon upang magkaroon sila ng pribadong espasyo para mag-usap. Dahil lang sa 5 milyong won lang ang natanggap niya, habang ang bayad ni Jung Seok ay mas mataas ng malaki, galit na galit si Park Miran. Pagkatapos, nagpumilit siyang humingi ng karagdagang 2 milyong won bawat buwan, kung hindi, ipapaalam niya sa pulisya. Tutal, mayroon silang win-win partnership kaya naisip niya na makatwiran lang na humingi siya ng karagdagang pera. Pagkatapos ng ilang segundo ng pag-iisip, tumango si Jung Seok at pumayag sa kondisyon. Tutal, kailangan niya ng isang nurse na tutulong sa kanya sa bawat operasyon. Ngunit sa puntong ito, nagbago ang isip ni Park Miran at sinabi na mula ngayon, hindi na siya magiging nurse. Ang 2 milyong won na binabayaran ni Jung Seok sa kanya bawat buwan ay para lang manahimik siya upang hindi malantad ang kanyang sikreto. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng 2 milyong won, makukuha niya ang kaligtasan ng buong koponan. Pagkarinig nito, natawa si Jung Seok na parang narinig niya ang pinakamababaw na biro. Tama si Park Miran, dapat niyang unahin ang kaligtasan ng lahat. Kaya, hindi na kailangang magsalita pa si Park Miran at ibigay na lang ang kanyang bank account number. Samantala, dinala ni Ginang Ra si Professor Choi upang makilala ang maalamat na si Pyo Ingo. Matapos panoorin ang video, sinabi niya na wala siyang kinalaman sa operasyong ito. Ang mga Chinese na nagpadala ng video sa kanya ay humiling ng tulong sa paghahanap ng doktor sa video. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, agad siyang tumanggi dahil hindi siya dalubhasa sa operasyon sa utak. Gusto ni Professor Choi na panoorin ang buong video upang malaman kung matagumpay ba ang operasyon. Ngunit sinabi ni Pyo Ingo na iyon lang ang ipinadala sa kanya ng mga Tsino. Dahil hindi epektibo ang pagkuha sa pamamagitan ng ibang paraan, nagpa siya si Professor Choi na direkta na lang natanungin ang siruhano dahil alam na niya kung sino iyon. Nang marinig ito, nahulaan din ni Ginang Ra kung ang tinutukoy niya ay ang batang babae noon. Sa araw na iyon, may dinner date si Professor Choi kasama ang mag-asawang Kim Si-ko. Patuloy na pinupuri ng kanyang kababayan si Professor Choi bilang isang tanyag na genius mula sa mahirap na pamilya sa probinsya na nagtapos bilang valedictorian sa medical school.
Nang banggitin niya ang video ng operasyon sa utak, biglang sumakit ang ulo ni Professor Choi at nagdahilan na pupunta siya sa banyo upang uminom ng painkiller. Sa inabandonang templo, ang 500 miyembro ng gang ay naglilinis ng mga basura sa loob ng ilang araw at sinusunog ang mga ito upang mawala ang mga bakas. Ang mga makina at kagamitang medikal ay kukunin ni Yang Dongyeong at Chung Si-ok ngayong gabi. Ang kalusugan ng boss ay bumuti ng husto at maaari na siyang lumabas ng ospital ngayon. Sinabi niya na may utang siyang malaki kay Chung Si-ok, kaya kung may kailangan siya, sabihin lang niya sa kanya. Sino ang mag-aakala na tatawa lang si Chung Si-ok at sasabihin na dapat nilang lutasin ang kanilang mga problema sa kanilang sarili. Sa huli, dinala ng mga tauhan ang boss sa kotse at umuwi bago pa maging huli ang lahat. Bukod pa rito, sasama rin si Han Hyun-ho sa kanila sa loob ng isang linggo upang bantayan ang kanyang kalusugan. Sa puntong ito, sinabi ni Chung Si-ok na kapag natapos na ang paglilinis, papauwiin na niya si Park Miran na ikinatuwa ni Park Miran at naisip niyang makukuha na niya ang pera. Nang gabing iyon, hinanap ni Park Miran ang kanyang bote ng tubig, ngunit hindi niya ito makita. Ngunit dahil sanay na siyang maghalungkat ng gamit ng iba, binuksan niya ang backpack ni Chung Si-ok at kinuha ang bote ng tubig at ininom ito. Kasabay nito, dumating si Yang Dongyeong na may dalang cool box para kay Chung Si-ok at nakita niya siyang nakatayo sa harap ng estatwa ng Badha. Sinabi ni Chung Si-ok na napakahalaga ng kahon na ito at hindi niya pinayagan si Yang Dongyeong na magtanong. Sa halip ay sinabihan niya itong dalhin ito kay Han Hyun-ho ng mabilis. Hindi lang iyon, sinabihan din niya siya na huwag buksan ang kahon dahil baka marumihan ito. Sa sandaling iyon, naiwan na lang ang isang miyembro ng gang na may blonde na buhok kaya sinabihan siya ni Chung Si-ok na pumunta sa bayan para magsauna at bumalik na lang kinabukasan para maglinis. Sa tingin niya ay makatuwiran ito kaya umalis siya kaagad, kaya naiwan na lang si Chung Si-ok at Park Miran. Si Park Miran ay nakahiga, walang malay, matapos uminom ng tubig mula sa backpack ni Chung Si-ok. Nasa kalagitnaan na ng daan si Yang Dongyeong nang maalala niya ang eksena ni Chung Si-ok na nakatayo sa harap ng estatwa ng Buddha, kaya agad siyang huminto sa gilid ng kalsada. Nang buksan niya ang cool box, nakita niya ang ilang ice cream sticks sa loob, walang mahalagang bagay. Natakot siyang may mangyari kaya agad siyang bumalik sa templo. Sa sandaling iyon, nagising na si Park Miran at nalaman niyang nawawala ang kanyang backpack. Balisa siyang naghanap sa buong lugar at sa wakas ay natagpuan niya ito sa operating room. Habang masaya niyang binibilang ang pera, bigla siyang sinakal ni Chung Si-ok mula sa likuran. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang higpitan ang lubid. Hindi binibigyan si Park Miran ng pagkakataong lumaban. Ang pagpatay sa isang tao nang nakangiti ay talagang nakakakilabot. Pagbalik ni Yang Dongyeong, tapos na si Chung Si-ok sa kanyang ginagawa, ngunit walang kahihiyan niyang kinuha ang sobre ng bayad ni Park Miran at inilagay ito sa donation box. Sayang ang pagpapalayas ko sa iyo, may palaka sa trunk ng kotse mo, di ba? Dalhin mo rito sa akin. Kinabukasan, pag-uwi, natulala pa rin si Yang Dongyeong nang makita niya ang palang mailupa. Ang babaeng doktor na masayang naglalaro sa kanyang aso. Sino ang mag-aakala na siya ay isang tao na pumapatay ng walang pag-aatubili? Nang malaman na si Chung Si-ok ay nag-aalaga ng 3 Rottweiler, isang sikat na lahi ng aso na kilala sa pagiging agresibo, sinabi ni Professor Choi na ang kanyang mga aso ay tulad ng kanilang amo. Sinabi ni Ginang Ra na maraming pagkakatulad si Professor Choi at Chung Si-ok. Magkatulad sila hanggang sa kabaliwan, ngunit marahil ganyan talaga ang mga henyo. Pareho silang nagnanais na mamatay sa operating room, hindi ba? Sa mga araw na walang iligal na operasyon, si Chung Si-ok ay isang pharmacist na nagbebenta ng gamot sa kanyang sariling tindahan. Nagtanong ang matandang babae kung saan siya nagpunta nitong mga nakaraang araw at sinabi ni Chung Si-ok na may isang bitch na humihingi sa kanya ng pera na parang may utang siya dito. Talagang maraming baliw sa mundo. At ano nang ginawa mo? Sinakal ko siya hanggang sa mawalan siya ng hininga para hindi na siya makapagsalita ng kung ano-ano. Pagkalabas niya ng botika, tinitigan agad si Chung Si-ok ng isang lalaki mula sa kalapit na restaurant. Ang pangit na si Kwon Sin-ju ay may electronic anklet, isang tanda na siya ay isang mapanganib na kriminal na kalalaya pa lang sa kulungan. Nang makita niya ang patrol car ng pulisya, nagtago siya sa loob ng bahay. Si Kwon Sin-ju pala ay kapatid ng may-ari ng restaurant na si Kwon Marie. Nang tanungin ni Lee Wan-il kung bakit siya tinititigan, walang pakialam na sumagot si Chung Si-ok. Siguro dahil maganda ako, pero nakakabwisit na nakakabaliw. Plano mo bang patayin siya? Baliw ka ba? Bakit mo naman ako tatanungin ng ganyan? Ikaw ang baliw. Kahapon, nilinlang mo ako at pinatay mo yung nurse, hindi ba? Self-defense iyon dahil kung ililigtas ko ang isang tao, kailangan ding mamatay ang isa para maging balanse ang mundo. Sa sandaling iyon, tumawag si Professor Choi para ipaalam na malapit na siya sa bahay ni Chung Si-ok. Bumalik sa alaala ni Chung Si-ok ang nakaraan kung saan pinaalis siya ni Professor Choi sa isang operasyon dahil sa isang pagkakamali. Kahit na matigas ang ulo niya at ayaw umalis, pinakuha siya ni Professor Choi at pinalabas. Nagalit si Chung Si-ok at sumigaw, nagpipilit na tapusin ang operasyon. Nang makita niyang umalis si Professor Choi nang walang pakialam, hinabol niya ito at tinutukan ng catheter. Nataranta ang lahat at pinigilan siya habang sinampal siya ng profesor, halos lumabas ang mata niya.
Ang problema mo ay ang pagiging impulsibo mo, dapat magbago ka na. Ngunit niluraan pa rin siya ni Jung Seok na ikinagalit ni Professor Choi at sinampal siya ulit. Makinig ka, Jung Seok, hindi ka na makakabalik sa operating room na gustong-gusto mo. Para kay Jung Seok, ang hindi makapag-opera ay parang pagkamatay. Lumuhod siya buong araw sa harap ng ospital sa gitna ng malakas na ulan, umaasa na mapapatawad siya ni Professor Choi. Ngunit wala siyang awa at nilampasan lang siya, kaya si Jung Seok ay sumigaw sa desperasyon. Bumalik sa kasalukuyan, dumating si Professor Choi sa bahay ni Jung Seok at may dalang regalo. Patuloy niyang binabanggit ang mga kaklase ni Jung Seok na ang ilan ay naging department head at ang iba ay naging lecturer. Kung nagtatrabaho ka pa sa akin, sigurado akong isa ka ng full professor ngayon. Ngunit sinabi lang ni Jung Seok sa kanya na tumigil ka na at dumiretso ka na sa punto. Pagkatapos, ipinakita ng professor ang video ng operasyon sa utak at pinuri siya sa kanyang malaking pag-unlad. Nang marinig si Professor Choi ang nagsasalita, kumuha si Jung Seok ng cake at nagbuhos ng tsaa para sa kanya. Sa oras na iyon, biglang sumakit ulit ang ulo ng professor at sinabi niya na mayroon siyang brainstem glioma. Nagtanong si Jung Seok kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanyang mga paboritong estudyante at inamin ng professor na ang tumor ay nasa isang napakahirap na lokasyon. Bukod pa rito, ang operasyon ay dapat na walang anumang pagkakamali at walang magiging side effects. Lalo na ang kanyang mga kamay dahil gusto niyang magpatuloy sa pag-opera. Hahanapin niya si Jung Seok at siya na lang ang mag-opera. Tumawa si Jung Seok at sinabi, "Baliw ka ba? Wala akong lisensya para mag-opera." Nang makita niya na tumanggi siya, nagbanta si Professor Choi na ipapahuli siya sa pulisya para sa kanyang iligal na operasyon sa gang. Nang marinig ito, nagalit si Jung Seok at sinabi, "Palagi mo akong sinusubukang sirain. Kung galit ka sa akin, kunin mo na ang mga kamay ko." Pagkalabas niya ng pinto, biglang sumakit ang ulo ni Professor Choi at napaupo siya sa hagdan. Sinubukan niyang kunin ang painkiller, ngunit nanginginig ang kanyang kamay at nahulog ito sa lupa at sinipa ito ni Jung Seok. Naalala niya ang galit niya noon kaya dinurog niya ang bote ng painkiller. Sa kanyang kakaibang tawa, patuloy niyang inapakan ito na tila inilalabas ang lahat ng kanyang matagal ng galit. Sa sandaling iyon, lumabas siyang Dongyeong at pinigilan siya at tumawag siya ng ambulansya para kay Professor Choi. Walang nakaligtas sa paningin ni Kwon Sing-gyu, ang kanyang masamang loob na kapitbahay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jung Seok at ang mga alaala ng kanyang kabataan ay bumalik sa kanyang isipan. Noon, si Jung Seok ay isang resident doctor sa Neurosurgery Department ng Yonshin University Hospital. Nang makita niya ang test paper na nakadikit sa bulletin board, kinuha niya ito at sinagutan. Sa sandaling iyon, may anunsyo na si Professor Choi Deok-hee ay babalik sa paaralan mula sa Amerika upang magturo. Tuwang-tuwa si Jung Seok dahil si Professor Choi ang kanyang idolo. Agad siyang tumakbo upang hanapin siya at inihagis pa ang kanyang backpack para gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, ikinuwento ng Departamento Head ng Neuroscience na si Professor Song Jin-woo si Jung Seok kay Professor Choi. Nakatapos siya ng high school sa edad na 17 at naging valedictorian, ngunit dapat kang mag-ingat dahil ang batang iyon ay isang ticking time bomb. Hindi siya normal dahil sa sandaling magsimula siyang magsalita, hindi siya titigil sa loob ng isang oras. Kahit na madalas siyang magtanong, magreklamo, at magmayabang, napakagaling niya sa trabaho. Hindi pa tapos ayusin ni Professor Choi ang kanyang opisina nang dumating si Jung Seok na may nakakatakot na masayang mukha. Inabot niya ang natapos na test at tinanong ang profesor kung tama ba ang kanyang sagot. Habang naghihintay, kinuha niya ang tinapay ng profesor at kinain habang sinisiraan ang departamento head. Nakaidlip siya habang nag-opera at ang desis niya ay puro gulo, binubuo lang ng mga pananaliksik ng iba. Walang kahihiyang sinabi pa niya na siya ay estudyante ni Professor Choi. Simula nang pumasok ako sa medical school, naghihintay ako sa pagbabalik mo mula sa Boston. Binasa ko ang lahat ng iyong thesis at isaulo pa ang mga ito dahil bawat salita ay nasa punto. Ibinigay na ni Professor Choi ang test paper na ikinatuwa ni Jung Seok. Nang gabing iyon, sa silid na puno ng kaalaman tungkol sa neurology, paulit-ulit na tiningnan ni Jung Seok ang test paper na mayroong perfect na komento ni Professor Choi at mumiti siya ng masaya. Pagkatapos, tumakbo siya sa ospital sa gitna ng ulan at buong pagmamahal na hiniling na maging estudyante ni Professor Choi. Ituro mo sa akin ang lahat ng alam mo, bawat kaalaman sa utak mo, bawat teknik na natutunan mo. Taya ko ang buong buhay ko sa bagay na ito dahil ang pangarap ko ay mamatay habang nag-opera. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Professor Choi na si Jung Seok ay tulad niya, baliw sa pagmamahal sa larangang ito. Isang araw, tinanong niya si Jung Seok kung nakakita na ba siya ng utak ng tao. Kung makikita mo ito, maunawaan mo na ang utak ay nag-vibrate tulad ng puso. Wala itong permanenteng takip kaya hindi dapat ito buksan, ngunit ako ay pinalad na makita ito. Ito ay mukhang napakapino at marupok, ngunit mayroon itong hindi maipaliwanag na ganda at kagalingan. Kaya mahal na mahal ko ang utak na handa akong mamatay sa operating room. Nahulaan ni Ginang Ra na gusto ni Professor Choi si Jung Seok, ngunit sinabi niya na nakakabwisit siya. Dahil hindi niya makumbinsi si Jung Seok, nilapitan ni Professor Choi si Han Hyun-ho at ipinakita ang kanyang medical record.
Sa kaalamang ang klinika ni Han Hyun-ho ay nag-aalaga lamang ng mga pasyente na tinanggihan ng malalaking ospital at madalas ding nagsasagawa ng mga medical missions. Sinabi ni Professor Choi na siya ay tulad ng kanyang mentor, na nauuwi sa isang malungkot at mahirap na kapalaran. Sinasayang niya ang kanyang talento sa pag-aalaga ng mga taong walang tirahan sa isang napakaliit na klinika. Naiinis na tumanggi si Han Hyun-ho kay Professor Choi dahil dapat siya mismo ang mag-opera sa ganitong uri ng sakit. Sa sandaling iyon, inamin ng professor na ang kanyang medical record iyon at hindi niya kayang operahan ang sarili niyang utak. Nang dalhin ni Han Hyun-ho ang medical record kay Jung Si-ok, agad siyang tumanggi at sinabing hayaan na lang siyang mamatay. Nang marinig ito, pinagsisihan ni Hyun-ho na sinasayang ni Jung Si-ok ang kanyang talento. Kung tutulungan niya si Lee Si-kang, nangako itong ibabalik ang kanyang lisensya sa tulong ng Medical Association. Gusto mo bang magpatuloy sa lihim na pag-opera? Tanong ni Hyun-ho, ngunit sinabi ni Jung Si-ok na walang malaking ospital ang tatanggap sa kanya dahil sa bahid sa kanyang record. Kahit magbukas siya ng sariling klinika, hindi pa rin siya makakapag-opera, kaya masaya na ako ngayon, gusto ko ang kasalukuyang sitwasyon. Sa gabi, nagalit si Jung Si-ok at sinunog ang lahat ng kanyang mga dokumento at thesis. Inutusan pa niya si Yang Dong-yeong na kunin ang natitira, ngunit natapilok ang kalalakihan at nagkalat ang mga thesis. Nang kunin ni Yang Dong-yeong ang mga thesis, nakita niya na lahat ng ito ay may perpektong marka, ngunit ngayon ang lahat ay abo na lang. Kinabukasan, pumunta si Yong Se-ok upang asarin si Jung Si-ok na inaalala ang pagbasag niya sa gamot ni Lee Si-kang noong isang araw. Bad trip ka ba? Halika sa Seoul at uminom tayo, sabi nito. Buti na lang at dumating ang staff ni Jung Si-ok, kaya umalis na lang siya. Pagkatapos, nakita ni Jung Si-ok na sinasaktan nito ang babaeng lokal, ngunit hindi ito ang unang beses, kundi araw-araw na nangyayari. Agad niyang niyaya ang babae na kumain sa restaurant na iyon dahil sa pag-asang titigil si Yong Se-ok kapag may customer na. Nagkatotoo nga ito. Tumingin sa kanila ang bastos at ipinakita pa ang kanyang electronic ankle bracelet. Nang makita ang kaawa-awang babaeng lokal na may mga pasa, sinubukan ng isa na tawagan ang pulis, ngunit sinabi ni Jung Si-ok na wala itong saysay dahil sasabihin lang ng babae na nadapa siya. Sa oras na iyon, tumawag si Han Hyun-ho para ipaalam na mayroong emergency na operasyon kinagabihan, kaya di masayang pumayag agad si Jung Si-ok. Samantala, di sinasadyang napulot ni Yang Dong-yeong ang isang litrato na hindi nasunog ng buo. Nakangiti si Jung Si-ok sa litrato kasama si Lee Si-kang at isa pang babaeng doktor. Matapos ang klase, hinanap ni Yang Dong-yeong ang babaeng doktor sa litrato. Sinabi ng babae na iyon ang araw na unang beses na nagsagawa ng pangunahing operasyon si Jung Si-ok. Sa mata ng lahat, siya ay isang henyo, ngunit kung minsan ay tanga rin. Noon, madalas siyang nag-o-overtime para operahan ang mga pasyente ni Lee Si-kang dahil abala ito sa pag-inom. Inakala ng lahat na ibibigay ni Lee Si-kang kay Jung Si-ok ang research position sa Boston College of Medicine. Ngunit sa huli, si Ha Eui-yeong pala ang napili. Galit na galit si Jung Si-ok at tumakbo papasok sa opisina ni Lee Si-kang para alamin ang totoo. Nang makita niya ang ina ni Ha Eui-yeong, agad niya itong sinigawan dahil binili daw nito ang posisyon para sa anak. Paano mo nagawa ang isang napakababang bagay gayong may pinag-aralan ka? Galit na sinampal ni Lee Si-kang si Jung Si-ok at pagkatapos noon, tuluyan na siyang tinanggal sa lahat ng operasyon. Hindi nila alam na iyon ang pinakamahirap na parusa para sa kanya. Halos isang taon ang lumipas, abala si Lee Si-kang sa isang seminar, kaya pinayagan ng department head na operahan ni Jung Si-ok ang isang pasyente. Nang bumalik si Lee Si-kang, sinabi niya kay Jung Si-ok na itigil ang operasyon, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy lang. Nang payuhan siya ni Ha Eui-yeong, sinabi ni Jung Si-ok na ang pasyente ay nagkaroon ng malubhang aksidente at kailangan ng emergency na operasyon. Dahil wala ang lahat ng mga propesor, kinailangan kong gawin ito sa sarili ko. Isa pa, maayos ang takbo ng operasyon at malapit na itong matapos, bakit mo ako tinatanggal sa operating room habang nasa mesa pa ang pasyente? Ngunit sa huli, inutusan pa rin ni Lee Si-kang ang isang tao na hilahin siya palabas ng operating room. Sa gabi, tinawagan ni Jung Si-ok si Yang Dong-yeong ngunit hindi ito sumasagot. Nang dumating siya sa tagpuan, naroon na si Han Hyun-ho at agad silang naghanda, ngunit inantay nila buong gabi ang pasyente pero walang dumating. Nahulaan ni Jung Si-ok na wala talagang pasyente at nang umalis sila, nakita nila ang sasakyan ni Lee Si-kang na nakaparada sa malapit. Sinabi ni Lee Si-kang na may posisyon siya para kay Jung Si-ok sa Boston College of Medicine at pumunta na lang siya doon at gawin ang lahat ng operasyon na gusto niya. Pagkatapos marinig ito, nagbanta si Jung Si-ok na kapag inoperahan niya si Lee Si-kang, maaari niya itong bigyan ng bahagyang pinsala sa nerve na magreresulta sa permanenteng pagkaparalisa ng kanyang kamay. Ngunit hindi ito ikinatakot ni Lee Si-kang dahil masyadong mapagmataas si Jung Si-ok para gumawa ng ganoong pagkakamali. Ngunit sinabi ni Jung Si-ok na magkakamali siya dahil galit na galit ako sa iyo, mula ulo hanggang paa. Nais niyang mawala si Lee Si-kang sa isang malayong nursing home na walang pamilya o sinumang nag-aalaga sa kanya. Hindi lang iyon, nais din niyang uminom siya ng maraming pain reliever hanggang sa mawalan ng ulirat. Nakaupo sa tumpok ng dumi sa isang diaper. Nagbabalik tanaw sa maluwalhating nakaraan na ikaw
ikaw ay isang mahalagang tao at pagkatapos ay mamatay na lang. Nang marinig ito, sinabi ni Lee Si Kang na hindi pa rin marunong magpigil si Jung Seok tulad ng dati, ngunit tutulungan pa rin siya nitong makarating sa Boston. Pagkatapos ay sinabi ni Lee Si Kang na magmaneho na si Jung Seok at umalis na agad nang hindi binibigyan si Jung Seok ng pagkakataon na tumutol. Pagkatapos masaksihan ang eksenang iyon, tinanong ng babaeng lokal si Lee Si Kang kung hindi ba siya natatakot na sadyang gawing mali ni Jung Seok ang operasyon. Ngunit naniniwala si Lee Si Kang na hindi gagawin iyon ni Jung Seok. Sa oras na iyon, ipinalalabas sa TV ang balita na si Lee Si Kang ay maaaring manalo ng kanyang ika-negatibo 1-0 sunod-sunod na prestihiyosong surgical award. Lalo lang nairita si Jung Seok kaya kinuha niya ang remote at pinatay ang si Hee. Gustong sumama niyang Dong Yeong sa Boston. Ngunit sinabi ni Jung Seok na nandito lahat ang sa kanya kaya hindi siya pupunta kahit saan. Tulad ng bahay, alaga, botika at restaurant, sabi niya. Ha? Anong restaurant mo? Tanong niyang Dong Yeong. Araw-araw akong kumakain doon kaya restaurant ko na iyon. Saka, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kahapon? Habang binubuli ni Jung Seok ang nakababata, nakatingin sa kanila si Jung Seok mula sa kabilang kalsada. Ipinakita niya pa ang kanyang electronic ankle bracelet na lalo pang ikinagalit ni Jung Seok pero pumunta pa rin siya sa kabila upang mananghalian. Samantala, tumawag si Lee Si Kang sa kanyang estudyante sa Boston College of Medicine para magpadala pa ng pain relievers. Abot-abot ang sakit ng ulo ni Lee Si Kang kaya sinabi niya na hindi pa siya makakabalik kaagad sa Korea at ipapaalam na lang kay Lee Si Kang kapag nakabook na siya. Sa gabi, nakita ni Jung Seok na palihim na nagmamanman si Jung Seok sa labas ng kanyang bahay. Lumabas siya at nakita niya sa sulok ang mga nakakalat na sigarilyo at lata ng beer. Lumalabas na matagal nang binabantayan siya ng bastos na lalaki, ngunit hindi pa ito gumagawa ng anumang hakbang. Sa oras na iyon, may dumating na ilang matatandang lalaki na madalas manghuli ng wild boar at kinausap si Jung Seok. Sinabi nila kay Jung Seok na ang may-ari ng restaurant ay palaging sinasaktan ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki para hingan ng pera, kaya plano nitong ibenta ang negosyo para hatiin ang pera sa kanya. Araw-araw kang kumakain doon, ano na lang ang gagawin mo kung magsara siya? Tanong ng mga matatanda. Tumawa si Jung Seok at sinabing hindi lang naman iyon ang restaurant, ngunit sa totoo lang ay galit na siya. Bakit gusto ng mga tao na makipag-away sa akin? Ito ay sa akin. Ang restaurant ko, gusto ko siyang mawala. Agad na pinigilan siya niyang Dong Yeong at sinabing abala siya sa pagre-review para sa kanyang mga exam ngayong linggo at hindi siya matutulungan. Nang marinig iyon, tumigil si Jung Seok, ngunit kinabukasan, nakita niyang may mga pasa na naman sa mukha ang may-ari. Minamanmanan siya ng bastos na lalaki habang nakaupo at ipinakita pa ang kanyang binti na tinanggal na ang electronic ankle bracelet. Sino kaya sa atin ang mas bastos, ha, buwisi? Nagkunwari si Jung Seok na nakalimutan niya ang kanyang salamin at hinabol siya ni Jung Seok. Niyaya siya nitong uminom at sinabing bagay sila. Nang marinig iyon, masayang pumayag si Jung Seok na magkita sila kinabukasan para mag-celebrate na tinanggal na ang electronic ankle bracelet nito. Kinabukasan, nilagyan niya ng pampatulog ang juice at pinuntahan si Jung Seok para mag-outing. Walang pag-aalinlangan na sumakay ito sa kotse at ininom ang juice at pinuri pa na nakakapresko ito sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, inihatid ni Jung Seok si Jung Seok sa bahay nito at sinabihan na maghintay sa upuan. Ilang sandali pa, nakatulog na ang bastos na lalaki at nang magising, nakita niyang nakatali siya sa isang malaking plastic. Nagulat siya at sumigaw, ngunit wala itong silbi dahil may basahan sa kanyang bibig. Nang makita ito, umiti si Jung Seok at pinakalma siya. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo at pinaghiwa-hiwa siya habang tumatawa ng parang baliw. Sa loob lamang ng ilang sandali, namatay na ang bastos na lalaki. Samantala, abala sa pag-aaral si Yang Dong Yeong sa library nang tawagan siya ni Jung Seok. Nabigla siya at agad na nahulaan na sinaktan ni Jung Seok ang bastos na lalaki. Gaya ng inaasahan, nang sinagot niya ang tawag, sinabi ni Jung Seok na umuwi na siya at maglinis ng kaunti. Pagkatapos sabihin iyon, nagmaneho siya papunta sa isang liblib na kagubatan, pinatugtog ang musika at abala sa paghukay. Samantala, nagmamadaling umuwi si Yang Dong Yeong at kinuha ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Nakita niya ang mga damit at pitaka ng bastos na lalaki na nakabalot sa plastik. Agad niya itong dinala sa labas upang sunugin at pagkatapos ay bumalik sa loob upang mag-spray ng disinfektante. Nang patayin niya ang ilaw, nakita niya ang sahig na kulay luntian, senyales na nagkalat ang dugo. Nagpanik siya at kumuha ng specialized cleaner para burahin ang lahat ng ebidensya, nang hindi niya namalayan na may patrol car na dumadaan. Nang makita ang isang bariles na nasusunog sa gitna ng gabi, naghinala ang pulis at pumasok upang tingnan. Mabuti na lang at nakita ito ni Yang Dong Yeong kaya nagpigil siya ng hininga at nagtago sa loob para makalusot sa pulis. Samantala, nakahukay na si Jung Seok ng malaking butas at abala sa paghila ng malamig na katawan nang biglang may nakita siyang patay-sinding flashlight sa di kalayuan. Nang hindi nag-iisip, agad niyang pinatay ang ilaw at nagtago sa likod ng kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, dumating ang misteryosong tao at natagpuan ang malamig na katawan ni Jung Seok. Nang nakita niya na papalapit ito, sinubukan ni Jung Seok na biglain siya, ngunit nasilaw siya sa flashlight. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat si Jung Seok dahil ang misteryosong tao ay walang iba kundi si Lee Si Kang.
Balikan natin ang ilang taon bago sila nagkaroon ng alitan. Isang araw, nakita ni Jung Si-oke na masayang nakikipagkamay si Lee Si-kang sa isang lalaki. Sinabi ng kanyang kaibigang si Ha Uyeong na iyon ay ang kanyang kaklase mula sa Los Angeles. Kasama pa ni Lee Si-kim Myung-jin ang kanyang anak na si Kim Ki-yaung para ipakilala kay Lee Si-kang. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Jung Si-oke na ganoon kasaya si Lee Si-kang, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa oras na iyon, hindi pa nailalathala ang research poster, ngunit sigurado si Jung Si-oke na sa kanya iyon mapupunta. Nagulat si Ha Uyeong nang makita niya ang ilaw ni Lee Si-kang sa dormitoryo ni Jung Si-oke. Sinabi ni Jung Si-oke na hiningi ko iyan sa kanya at nagmalaki pa na pinapayagan siya ng kanyang propesor. Ngunit hindi maintindihan ni Jung Si-oke kung bakit nakita niyang kahina-hinala ang malapit na relasyon ni Lee Si-kang kay Lee Si-kim. Lumalabas na bumalik si Lee Si-kim upang ipaopera ang sarili niya kay Lee Si-kang. Sinabi ni nurse na nag-aalala si Lee Si-kang tungkol sa operasyon dahil kaibigan niya ang pasyente. Doon nalaman ni Jung Si-oke na hindi siya ang pinili ni Lee Si-kang na maging assistant sa operasyon, kundi si Ha Uyeong. Kinabukasan, basta na lang niyang pinalaya si Ha Uyeong at pinalitan ang kanyang pwesto, na may dahilan na bigla raw itong sumakit ang tiyan. Nang hilingin ni Lee Si-kang ang surgical knife, aksidenteng nahiwa ni Jung Si-oke ang kamay nito. Tumingin si Lee Si-kang sa kanya na may pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit kinailangan nitong alagaan ang kanyang sugat. Sinabi ni Jung Si-oke na siya na ang bahala sa natitira at sa huli, naging matagumpay ang operasyon. Alam ni Lee Si-kang na hindi aksidente ang ginawa ni Jung Si-oke at walang alinlangan itong umamin. Hindi maganda ang iyong record kung mayroong pagkakamali sa operasyon, kaya maging tapat tayo sa isa't isa. Naiintindihan ko na plano mong gawing mali ang operasyon nang walang nakakaalam, kaya pinili mo si Ha Uyeong kaysa sa akin, tama ba? Alam mo na papansinin ko ang lahat ng bagay. Galit ka sa kanya, tama ba? Sa oras na ito, mukhang balisa ka at hindi natural ang iyong hitsura, sabi ni Jung Si-oke. Walang sinabi si Lee Si-kang, ngunit nang pigilan niya si Jung Si-oke na sumunod sa kanya, nalaman ni Jung Si-oke na galit ito. Talagang mababa ang ETH ng babaeng ito para buong tapang na ibunyag ang kanyang propesor. Balik sa kasalukuyan, nang makilala ni Jung Si-oke na si Lee Si-kang ang misteryosong tao, ngumiti siya at nilagpasan siya upang hilahin ang malamig na katawan sa butas. Nang makita ito, tinanong ni Lee Si-kang, paano kung mahuli ka? Mabilanggo ka habang buhay. Sinabi ni Jung Si-oke na miserable na ang kanyang buhay, kaya sa pinakamasama, tatapusin ko na lang ang buhay ko. Bakit ko pa iisipin ang tungkol sa pagkakulong? Nakita ito ni Lee Si-kang at sinubukan pa rin siyang kumbinsihin na pumunta sa Boston upang magsimula muli. Ngunit mas gusto pang mamatay ni Jung Si-oke kaysa operahan siya at hinamon pa siyang tawagan ang pulis. Hindi magagawa iyon ni Lee Si-kang dahil kailangan pa niya si Jung Si-oke na mag-operasyon sa kanya. Sa oras na iyon, biglang tumawag si Ginang Ra na ikinagulat ng dalawa. Palabas na naghintay siya ng matagal sa sasakyan at nang hindi bumalik si Lee Si-kang, nagpa siya siyang hanapin ito. Nag-alinlangan si Lee Si-kang na ituro si Ginang Ra sa direksyon ng nayon, ngunit tinanong nito kung ano ang ginagawa ni Jung Si-oke kanina. Sa huli, nag-imbento si Lee Si-kang at sinabing inilibing ni Jung Si-oke ang kanyang aso. Sa wakas, umalis siya at nagpatuloy si Jung Si-oke sa pagtatago ng ebidensya. Kinabukasan, pumunta ang pulis sa restoran upang imbestigahan ang pagkawala ni Jung Si-oke. Nasa restoran sina Jung Si-oke at Yang Dong-yeong para mananghalian. Hindi pa alam ng pulis na patay na si Jung Si-oke. Nag-aalala lang sila na tinanggal ang kanyang electronic ankle bracelet at muli siyang mambubulabog sa ibang tao. Nang marinig ito, sinabi ni Jung Si-oke na hindi niya nakita si Jung Si-oke mula pa kahapon. Nang umalis ang pulis, sinabi ni Jung Si-oke na masaya siya dahil hindi na ibebenta ng may-ari ang restaurant. Kaya makakakain pa rin ako dito araw-araw. Perpektong wakas talaga. Biglang nag-abiso ang staff ni Jung Si-oke na may naghahanap sa butika. Lumalabas na may mga taong galing sa Ministry of Health ang nag-imbestiga sa butika ni Jung Si-oke. At kahit sa klinika ni Han Hyun-ho ay mayroon ding investigasyon. Hindi na kailangang isipin pa, si Lee Si-kang ang nasa likod nito. Sa kabilang dako, nagpa siya si Han Hyun-ho na itigil muna ang lihim na operasyon hanggang sa humupa ang sitwasyon. Sa huli, nasuspinde ang butika ni Jung Si-oke sa loob ng 30 araw, na ikinagalit niya at agad siyang tumawag kay Lee Si-kang para malinawan. Diretsahang sinabi nito na nasa busan siya at kung gusto niyang makipag-usap ay pumunta siya roon. Sobrang galit ni Jung Si-oke kaya hindi siya makahinga at sinabi ni Yang Dong-yeong na huminga siya ng malalim para kumalma, ngunit hindi ito gumana. Kaya, sinabi ni Yang Dong-yeong na isipin mo ang pinakapayapa at pinakamasayang sandali sa iyong buhay. Nang marinig ito, ipinikit ni Jung Si-oke ang kanyang mga mata at agad na naisip ang operating room, lalo na noong assistant pa siya ni Lee Si-kang at tinuturuan siya nito nang walang itinatago. Sa wakas, nakarating na rin sina Jung Si-oke at Yang Dong-yeong sa busan kung saan dadalo si Lee Si-kang sa seremonya ng parangal ng Ichida, isang prestihiyosong medikal na parangal. Umaasa si Yang Dong-yeong na balang araw ay sisikat din si Jung Si-oke at kikilalanin. Ngunit sinabi ni Jung Si-oke na tapos na ang buhay niya, bakit mo ako pinapansin? May gusto ka ba sa akin? Akala ko gusto mo ako. Naman, gusto kita. Akin ka. Alam ko, pag-aari mo ako parang isang telepono, tama?
na. Pagkatapos, pumunta si Jung Seok sa banyo at narinig niya ang usapan ng tatlong mamamahayag. Ang pangunahing sponsor ng parangal, si Nanae Chida, ay may isang anak na lalaki na may malubhang sakit sa utak. Ngunit walang sinumang doktor ang pumayag na operahan ang bata dahil napakahirap ng kaso. Imposible pa nga, kaya walang sinuman ang nangahas na isugal ang kanilang reputasyon. Umiti si Jung Seok dahil dumating na ang pagkakataon na makaganti kay Lee Si-kang. Sa una, plano niyang makipagkita kay Lee Si-kang bukas, ngunit nagbago ang kanyang isip. Iniisip niya pa rin na siya ang pinakamahusay. Kailangan siyang mapahiya para matauhan. Natigilan siyang Dong Yeong at sinabihan na lang siya na huwag sunugin si Lee Si-kang. Sa gabing iyon, mag-isang pumunta si Jung Seok sa hotel upang hanapin si Nanae Chida dahil gusto niyang makipag-usap. Mabuti na lang at nakilala siya ng babae dahil nagkita na sila minsan sa Tokyo nang ipakilala sila ni Lee Si-kang sa isa't isa. Isinaksak ni Jung Seok ang ASB sa GC para mapanood ni Nanae Chida ang operasyon ng brainstem neuroblastoma na ginawa niya. Si Yamashita ay tumanggi na magsagawa ng operasyon dahil sa kanyang kondisyon na may hirap sa pagdugo. Kaya, ang sitwasyon ng bata ay eksaktong kapareho ng sa anak ni Nanae Chida. Ang pagsasagawa ng komplikadong operasyon na may hirap sa pagdugo ay isang malaking sugal, kaya walang doktor ang pumayag na gawin ito. Walang pag-aalinlangan na ipinaliwanag ni Jung Seok ang bawat hakbang ng kanyang plano. Kung magdugo ang pasyente habang tinatanggal ang tumor, magiging karera laban sa oras ang operasyon. Pagkatapos sabihin iyon, pinanood niya ang operasyon niya sa pasyente. Sa kabuuan, 5 oras at 23 minuto ang operasyon, ngunit nakaligtas ang bata. Kung mahihiwa ang kahit na maliit na ugat sa panahon ng operasyon, mamamatay ang bata dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Gayunpaman, walang ginawang pagkakamali si Jung Seok kaya naging perpekto ang operasyon. Nag-aalala pa rin si Nanae Chida dahil mas bata ang kanyang anak at baka hindi ito makayanan. Ngunit tiniyak ni Jung Seok na kaya niya itong tapusin sa loob ng 4 na oras. Ang tanging kondisyon niya ay gawing miserable at kaawa-awa si Lee Si-kang. Nang marinig iyon, agad siyang pinapasok ni Nanae Chida at pagkatapos ay binuksan ang pinto para paalisin si Jung Seok. Ngunit kinabukasan ay bumalik si Jung Seok at tinanong kung nagbago na ang isip nito. Walang inaasahan na matigas pa rin sa pagtanggi si Nanae Chida na nais niyang mapanatili ang integridad ng parangal. Sinabihan niya pa si Jung Seok na isa siyang nakakasuklam na tao na nagdudulot ng gulo at tinanong kung bakit niya ipagkakatiwala ang buhay ng kanyang anak sa kanya. Maya-maya, nakita niya na masayang nakikipag-ugnayan si Nanae Chida kay Lee Si-kang na labis niyang ikinagalit ngunit wala siyang magawa. Sa oras na iyon, nakita ni Haoyeong si Jung Seok at hinabol siya. Tinanong kung ano ang ginagawa niya roon at kung plano niyang magdulot ng gulo. Bagamat patuloy siyang kinakausap ni Haoyeong, walang sinabi si Jung Seok at umalis na lang. Samantala, pinanood ng mabuti ni Alan Kim sa Boston College of Medicine ang video na ipinadala ni Lee Si-kang. Makikita rito ang isang hindi kapanipaniwalang perpektong operasyon na ginawa ni Jung Seok. Tumawag si Lee Si-kang upang pilitin si Alan Kim na bumalik sa bansa para sa operasyon nito. Sinabi ni Alan Kim na pumapayag akong makipagtulungan sa kanya, ngunit sinabi ni Lee Si-kang na karangalan mo iyan. Nang sinabi ni Haoyeong na nakita niya si Jung Seok kaninang umaga, hindi nagulat si Lee Si-kang. Sa halip, sinabihan niya si Haoyeong na maghanda ng upuan para sa kanya sa seremonya bukas. Sa party, narinig ni Lee Si-kang na may tumawag sa kanya at saglit niyang nakita si Jung Seok. Ngunit ibang tao pala iyon na nagpapakita na malaki pa rin ang pag-aalala niya sa kanyang dating estudyante. Lumapit si Nanae Chida kay Lee Si-kang upang bumati at magtanong tungkol sa estudyanteng pinuri niya noon. Nakakagulat na hindi siniraan ni Lee Si-kang si Jung Seok, bagkus ay pinuri pa niya ito na laging perpekto. Tingnan mo ang mga hangal na iyon na nag-iisip na sila ay mahusay, sabi niya. Mas mahusay siya kaysa sa pinagsama-samang kakayahan ng 100 sa kanila. Hindi kailanman nag-alinlangan si Jung Seok sa operating room dahil hindi sumasagi sa kanyang isip ang kabiguan at hindi pa siya nabibigo. Sa gabing iyon, hinanap ni Nanae Chida si Jung Seok at pumayag na operahan ng babae ang kanyang anak, ngunit binalaan siya na magbabayad siya kung mabigo. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ito ni Jung Seok at agad siyang tumawag kay Han Hyun-ho para sabihin na pumunta siya agad sa Japan. Dinala ni Nanae Chida sina Jung Seok at Yang Dong Yeong sakay ng kanyang pribadong jet patungo sa Japan. Habang nag-aalala si Nanae Chida, tiwala at kalmado naman si Jung Seok. Bago pumasok si Jung Seok sa operating room, nakilala niya si Nanae Chida na humiling na iligtas niya ang kanyang anak. Sa operating room, masayang binati ni Jung Seok ang batang pasyente at nagtakda ng timer. Agad na nagsimula ang operasyon at ang bata ay inoperahan sa sitting position upang bawasan ang pressure at maiwasan ang pagdugo. Dumating din si Han Hyun-ho upang tulungan si Jung Seok kasama ang Japanese medical team. Samantala, naghihintay na nag-aalala si Yang Dong Yeong at Nanae Chida sa labas. Biglang nag-trigger ang blood clotting disorder at tumalsik ang dugo ng bata sa mukha ni Jung Seok. Sobrang kritikal ang sitwasyon at pinilit ng mga Japanese doktor na itigil ang operasyon at dalhin ang bata sa emergency room. Ngunit hindi pinansin ni Jung Seok ang sinasabi nila at nagpatuloy lang sa operasyon.
Nang sumugod si Nanae Ichida, tumapon na ang dugo ng kanyang anak sa sahig. Nag-alala siya ng husto, ngunit si Jung Seok ay nanatiling nakatuon sa kanyang blade. Kinabukasan, naganap ang seremonya ng parangal ng Ichida, at sigurado ang lahat na si Lee Si-kang ang mananalo sa kanyang ika-negatibo 1-0 sunod-sunod na parangal. Ngunit, inihayag ng Vice President ng Ichida Foundation na isang Spanish doctor ang nanalo. Habang tahimik ang buong bulwagan dahil sa pagkabigla, si Lee Si-kang ang unang pumalakpak. Sa oras na iyon, lumitaw si Nanae Ichida at tumingin kay Lee Si-kang. Pagkatapos ay itinuro ang kanyang mga mata kay Jung Seok na nasa kabilang dako ng bulwagan. Kahit na alam ni Lee Si-kang na nanalo si Jung Seok, nanatili pa rin siyang malamig at walang emosyon. Ipinaalam ni Han Hyun-ho na nasa maayos na kondisyon ang bata, na ikinagalak ni Jung Seok dahil nakaganti siya kay Lee Si-kang. Sa oras na iyon, aksidente niyang nakilala si Kim Kyaung, ang anak ni Lee Si Kim Myung-jin. Tinanong ni Jung Seok tungkol kay Lee Si Kim, at sinabi ni Kyaung na pagkatapos ng operasyon noong taon na iyon, maganda ang paggaling ng kanyang ama. Walang inaasahan na isang araw, nang bumalik si Kyaung sa silid, wala doon ang kanyang ama, kaya nagpanik siya at hinanap ito. Pagkatapos, tumawag ang kanyang ama at sinabing gusto niyang mabuhay mag-isa, malaya, at mula noon ay nawala na siya ng walang bakas. Sa tingin ng pulis, umalis lang ang kanyang ama sa bahay, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Kyaung. Samantala, natagpuan ng dalawang detective ang pinangyarihan ng isang iligal na operasyon, kaya agad silang tumawag kay Lee Si-kang para humingi ng tulong sa investigasyon. Lumabas na hindi nagulat si Lee Si-kang nang hindi niya makuha ang parangal. Iyon ay dahil sa gabing iyon, ibinunyag ni Nanae Ichida sa kanya ang alok ni Jung Seok. Gusto niyang pumayag ngunit nag-aalinlangan pa rin siya dahil hindi siya lubos na naniniwala sa kakayahan ng babae. Hindi inaasahan na siniguro ni Lee Si-kang ang kakayahan ni Jung Seok at hiniling kay Nanae Ichida na bigyan siya ng pagkakataon. Sa gabi, nakipagkita si Jung Seok kay Lee Si-kang upang asarin siya at ipagyabang ang kanyang tagumpay. Sinabi ni Lee Si-kang na magaling ka, ngunit mas mahusay pa rin ako noong bata pa ako. Pagkatapos, tinanong ni Jung Seok ang tungkol sa pagkawala ni Lee Si Kim. Hindi pinayagang magpaliwanag si Lee Si-kang at diretsahan siyang tinanong ni Jung Seok, sinunog mo siya, tama. Tigilan mo na ang pagpapanggap na magkaibigan kayo. Nagpasya kang huwag akong ipadala sa Boston para parusahan ako dahil iniligtas ko ang pasyenteng gusto mong mamatay, tama ba? Sinimulan mo akong kamuhian mula noon, sabi ni Jung Seok. Napakawa ka, sabi ni Lee Si-kang, sumakay sa kanyang kotse at umalis nang hindi lumingon. Maya-maya, dumating si Lee Si-kang at ang dalawang detective sa isang templo kung saan inoperahan ni Jung Seok ang leader ng gang. Maraming pulis at negatibo siyam units ang naghahanap sa lugar. Ibinunyag ni detective na si Pyo In-gok ang nagtip sa pulis. Sinabi pa nito na ito ay isang brain surgery, kaya humingi ng tulong si detective na kay Lee Si-kang. Pagdating sa operating room, naisip ni Lee Si-kang ang imahe ng kanyang estudyanteng si Jung Seok. Kaya, sinubukan niyang lituhin si detective na walang kuryente dito, kaya kahit si Hwatuo ay hindi makakapag-opera. Biglang tinawag ng subordinate si detective na sa labas dahil may nakita ang negatibo siyam unit na isang malamig na katawan na nakabaon sa malapit. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang nakakasuklam na nurse na ginipit ni Jung Seok. Ang kwento ay bumalik sa nakaraan bago ang kaso ni Lee Si Kim. Isang araw, biglang tumawag si Jung Seok para mag-absent na ikinagulat ni Lee Si-kang. Dahil mayroon silang mahalagang operasyon sa araw na iyon at karaniwan ay hindi siya lumiliban. Kaya, personal siyang pumunta sa dormitoryo, ngunit hindi niya makita si Jung Seok. Narinig ni Uyeong na sinabi ni Seok na umuwi siya kahapon para kunin ang ilang damit pang taglamig, kaya pinasundo siya ni Professor Choi sa bahay ni Seok. Tamang-tama, lumabas si Seok para buksan ang pinto na may pasa sa mukha na parang sinaktan. Agad na napansin ni Professor Choi ang tumpok ng mga libro sa harap ng pinto ng bodega. Sinabi ni Uyeong na ito ang bahay na inarkila ni Seok mula sa isang matandang babae na malapit sa kanya sa murang halaga kahit na hindi sila kamag-anak. Kung malapit lang sila, bakit naman ipapaupa sa murang halaga? Napaka-weird. Tinanong ni Uyeong kung ano ang nangyari sa mukha ni Seok, ngunit saglit lang na sumagot si Seok at inalok sila ng kape. Inutusan ni Professor Choi si Uyeong na bumili ng gamot para kay Seok para makausap niya si Seok ng pribado. Direkta siyang nagtanong kung bakit nag-iisip si Seok. Magsabi ka ng totoo, huwag ka nang magpaligoy-ligoy dahil magkatulad tayong dalawa. Ibig kong sabihin, nabasa na kita. Sa puntong ito, nalilito pa rin si Seok at nagsinungaling na nadulas siya at natumba kahapon. Nakita niyang hindi siya pinaniniwalaan ni Professor Choi, kaya nagdahilan siyang pupunta siya sa banyo at sinabihan si Uyeong na bumalik at agad na umalis kasama si Professor Choi. Sabihin mo lang sa kanya na sarado ang butika at bumalik ka na agad dito. Sa kabilang banda, nakita ni Uyeong natuso si Seok, kaya pumayag na lang siya. Pagtalikod niya at hindi nakita si Professor Choi, nataranta si Seok at tumakbo papunta sa bodega. Ngunit huli na ang lahat. Natuklasan na ni Professor Choi ang malamig na katawan na itinago niya roon, ngunit nagpanggap pa rin si Seok hanggang sa huli.
Bakit narito ang taong ito? Hindi ko siya kilala, ngunit pagkatapos ay lumuha si Seok at isinalaysay ang totoo. Kahapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa bus stop, pagbukas niya ng pinto ay inatake siya mula sa likuran. Kinagat niya ang kamay ng rape at kinuha ang pocket knife para isaksak ito sa leg. Kaya self-defense lang iyon. Ano ang gagawin mo? Tutulungan kitang ilibing siya sa gubat mamaya. Kaya mo ba yon mag-isa? Iyan lang ang tanong ni Professor Choi bago umalis, na parang hindi iyon malaking bagay. Nabigla si Seok, sandaling natigilan bago niya naintindihan, at nagmamadaling hinabol si Professor Choi. Mayroon ba kayong kailangan sa akin ngayon? Wala, magkita na lang tayo bukas. Balik sa kasalukuyan, matapos matuklasan ang malamig na bangkay ni Nurse Misan. Agad na nagsagawa ang mga pulis ng malawakang pagsisiyasat sa paligid ng templo para mangalap pa ng ebidensya. Hindi natakot si Seok, kundi siya pa mismo ang pumunta para makibalita dahil bumabalik daw ang mga kriminal sa pinangyarihan ng krimen. Naawa si Yeonju dahil nanginginig siya at wala siyang magawa, pero napansin din niyang lumalaki ang butas ng ilong ng ate niya na parang pinipigilan niya ang tawa. Bakit parang isa kang psychopath, ate? Ganoon ba talaga kasaya to? Masaya ka ba? May pakiramdam ka bang mas mahalaga ka? Parang ganun ka, parang isa kang importanteng karakter, di ba? Tingin mo baliw ako, at napakasiguro niya na nabura na niya ang lahat ng bakas. Sa sandaling iyon, nakita niya si Professor Choi, kaya biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Seok. Sa nasunog na imbakan ng mga kagamitan, natuklasan ni pulis Moon ang isang bote ng manitol. Ginagamit ito para alisin ang sobrang tubig sa katawan at maaari ring gamitin sa operasyon sa utak. Agad na nagkalat ang mga pulis para mag-imbestiga at natagpuan nila ang bag ni Miran. Sa sandaling ito, dinala ni Hauyong ang laptop kay Professor Choi, at nang lumingon silang dalawa, nakita nilang naglalaro si Seok sa isang pulis dog. Nalaman nilang nagpakilala si Seok na estudyante ni Professor Choi na narito para tumulong. Nagmamalaki pa siya kay Pulis Lee na nag-alaga ako ng ilang Rottweiler, kaya madali akong makasundo sa mga aso. Nagalit si Professor Choi at hinila siya sa isang sulok para kausapin. Sinasabihan siyang hindi siya dapat naroroon. Akala naman ni Seok, gusto siyang balikan ni Professor Choi dahil sa Ichida Award, o kaya ay tinatakot siya para operahan siya. Sa sobrang galit, tinawag ni Professor Choi si Seok na isang kawawang mangmang na nagpapakalat ng kamatayan. Ngunit sinabi ni Seok na pareho lang sila dahil pinatay din niya si Professor Kim. Wala akong ginagawa ngayon, kaya tatawagan kita kapag natagpuan ko ang malamig na bangkay niya. Nang dumaan si Seok kay Pulis Moon, agad niyang nakilala si Seok na taong nagbigay ng gulo kay Professor Choi dati. Pero bakit siya narito? Hindi ko alam. Paulit-ulit na sinubukan ni Yang Zhu na pakiusapan si Seok, ngunit nagpumilit pa rin si Seok na sinaktan ni Professor Choi si Professor Kim. Kaya, nagset siya ng appointment ngayong araw sa anak ni Professor Choi para mag-imbestiga. Nang marinig iyon, inis na sinabi ni Yang Zhu na hindi siya sasama at mananatili na lang siya roon para ipagdasal na sana ay magising na si Seok. Ibinunyag ni Yang na may nagsabing nakita nila ang kanyang ama sa isang mental hospital. Ang problema ay sarado na ngayon ang ospital dahil sa isang iskandalo tungkol sa pang-aabuso sa mga pasyente. Habang nag-uusap sila, napansin ni Seok ang maraming peklat sa kamay ni Yang na parang gusto niyang tapusin ang kanyang buhay. Samantala, ipinaalam ni Pulis Lee na natapos na ang forensic investigation at natagpuan ang balahibo ng hayop sa sweater ni Nurse Miran. Gayunpaman, kung gusto nilang malaman ang tiyak na resulta, kailangan nilang maghintay sa anunsyo mula sa laboratorio. Sa kabilang banda, dumating na sina Seok at Yang sa saradong mental hospital. Ang taong nagbigay ng impormasyon kay Yang ay dating security guard sa ospital na ito. Nakita niya noon ang missing person ad ni Yang kaya nag-email siya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang siya pumunta. Sigurado siyang ang taong nasa larawan ay nasa quarantine room 401 noon, sa ilalim ng pangalang Lee Seok-woo. Ang problema, mahirap kumpirmahin kung ang taong nakita niya ay si Professor Kim nga. Pagkatapos magsara ng ospital, walang nakakaalam kung saan na nagpunta ang mga pasyente. Ngunit sinabi niya na si Lee Seok-woo ay may peklat sa ulo mula sa isang uri ng operasyon dahil aksidenteng nakita niya ito habang nagpapagupit. Tiningnan nila ang drawing niya at tama nga, ito ay peklat mula sa operasyon sa utak ni Professor Kim. Nang hindi nag-iisip, agad na hiniling ng dalawa na makapasok sa ospital para tingnan. Habang hinihintay nilang hanapin ang susi, kakaibang naapektuhan si Yang kaya nagdahilan siya na magbabanyo para kumalma. Nang tanungin ni Seok kung may dumadalaw ba kay Lee Seok-woo, sinabi ng guard na may isang taong may uban sa buhok na bumisita at tinutulak siya sa wheelchair sa buong lugar. Masayang-masaya si Seok at ipinakita ang larawan ni Professor Choi, ngunit hindi niya ito makumpirma. Samantala, alam na ni Professor Choi ang pagbisita ni Seok kay Yang dahil ipinabantay niya ito sa kanyang assistant. Sinabi ng assistant na magkatulad si Professor Choi at si Seok, ngunit iginiit ni Professor Choi na magkaiba ang kanilang pagkatao. Sa kabilang banda, binasa ni Seok ang medical record ni Lee Seok-woo at natuklasan na binigyan siya ng ospital ng sobrang daming
maging gamot ng walang rason. Gayunpaman, hindi pa rin mapatunayan ng security guard na si Lee Seok-woo ay si Professor Kim. Nang marinig ito, biglang nagalit si Yang, iniisip na gusto siyang lokohin ng guard para makakuha ng reward money. Naalala ng guard na mayroong reporter na kumuha ng litrato ng mga pasyente, kaya tinawagan niya ang isang kasamahan para humingi ng kopya ng larawan. Pero sinabi ng kaibigan niya na nag-aakyat bundok siya at ipapadala na lang niya pag-uwi niya, kaya kailangan nilang maghintay ulit. Sa puntong iyon, naiinip si Seok at ipinakita niya ulit ang larawan ni Si Choi, pero hindi pa rin niya maalala. Nakipagkita ang assistant sa forensic scientist para mag-usap at nakuha niya ang impormasyon. Ang balahibo na natagpuan sa damit ng biktima ay mula sa lahi ng aso na Rottweiler at i-anunsyo nila ito sa pulis bukas ng hapon. Sinabihan ni Professor Choi ang assistant na ayusin ito ng maayos para walang masamang mangyari. Tahimik siyang nakaupo at inalala ang nakaraan kung saan madalas napagod si Seok dahil sa kakulangan sa tulog. Sinabi ni Haoyeong na adik si Seok sa gamot, ngunit alam ni Professor Choi na hindi gamot ang kinahuhumalingan niya kundi ang mga operasyon. Ang misteryo ng utak at nervous system ay may kakaibang pagkaakit kay Seok. Umabot sa puntong nakikita niya ang pagtulog at pagkain bilang abala at pag-aaksaya ng oras. Noon, inutusan siya ni Professor Choi na kumain at matulog ng sapat at kinumpiska ang kanyang mga pampagana. Naiintindihan ni Seok na nag-aalala si Professor Choi para sa kanya, ngunit galit pa rin siya. Balik sa kasalukuyan, naghihintay na sina Ian at Seok na makita ang larawan, ngunit hindi sumasagot ang kaibigan ng security guard. Nag-set ng appointment ang guard para bumalik sila bukas dahil pupuntahan niya ang bahay ng kaibigan niya para kunin ang litrato. Pero biglang nag-amok si Ian, gusto niyang makita ang litrato ngayon at nakipag-away siya at itinulak ang guard hanggang sa matumba ito. Nang makita ito, agad na pumagit na si Seok at sinabi kay Yang na lumabas muna para kumalma. Nakita niyang nahiwa ng basag na bote ang kamay ng guard, kaya inalok ni Seok na gamutin ito. Ngunit pagkabukas niya ng guwantes, nakita niya ang singsing ni Professor Kim. Umamin ang guard na kinuha niya ito, pero naipit daw at hindi niya maalis. Sa sandaling iyon, bumalik si Yang at nang marinig ang tungkol sa singsing, agad siyang sumugod para tingnan ito. Nataranta ang guard at tumakas, ngunit nahuli at napatumba siya ni Yang. Nang makita ang singsing, agad na pinaghihinalaan ni Yang na sinaktan ng guard ang kanyang ama at nagalit siya, kaya sinakal niya ito. Sumugod si Seok para pigilan sila, ngunit huli na ang lahat dahil nag-away sila at sabay na nahulog sa bangin. Napakasama ng kapalaran. Sa sandaling ito, tanging ang magagawa ni Seok ay hawakan ang kanyang ulo at matulala. Patay na ang guard, habang si Yang ay malubhang nasugatan at nasa intensive care unit. Wala nang magawa si Seok dahil putol na ang lahat ng mga pahiwatig, tanging ang singsing na lang ni Professor Kim ang natitira. Maya-maya, dumiretso si Seok sa ospital. Pumasok sa opisina ni Professor Choi at inihagis ang singsing sa mesa. Ano ang ginawa ninyo kay Professor Kim? Sinaktan ninyo siya, di ba? Kung sinabi ninyo sa akin noon na gusto ninyo siyang patayin, handa akong gawin iyon para sa inyo dahil ako ay isang kawawang mangmang. Hipokrito kayo, akala ninyo iba kayo sa akin, kaya nang malaman ninyo ang tungkol sa akin, nahiya kayo at pinalayas ninyo ako, di ba? Nang marinig ito, wala nang sinabi si Professor Choi at tahimik na umalis. Habang nagmamaneho, sinadya niyang lumampas sa speed limit para mahuli siya ng speed camera. Pagdating sa bahay, sinabihan niya ang kanyang butler na magluto ng congee para sa kanya at umuwi na ng maaga. Pagkatapos magluto, dinala niya ang congee sa kwarto, pero nakita niyang naliligo si Professor Choi, kaya inilagay niya na lang ito sa mesa at umalis. Sa totoo lang, palihim na umalis si Professor Choi sa bahay at pumunta sa isang liblib na bahay sa gitna ng isang tahimik na gubat. Doon niya itinago ang isang puting kotse, na kotse pala ni Professor Kim. Nang buksan niya ang pinto ng kotse, may kung anong dumikit sa kamay niya, kaya binigyan siya ni Professor Choi ng basang tissue para punasan ang kanyang kamay. Pagkatapos niyang punasan, inamoy niya ito na parang may natuklasan siya. Balik sa kasalukuyan, minaneho ni Professor Choi ang puting kotse para makipagkita kay Police Lee. Ang eksena ay eksaktong katulad ng dati. Nang buksan ni Police Lee ang pinto ng kotse, may dumikit din sa kamay niya. Binigyan siya ni Professor Choi ng basang tissue at pagkatapos niyang punasan, inamoy niya ito. Lumabas na nakipagkita si Professor Choi kay Police Lee para pag-usapan si Police Moon. Sa katunayan, alam na ni Police Lee na ang balahibo na natagpuan sa damit ng biktima ay mula sa lahi ng aso na Rottweiler at nagkataon na si Seok ay nag-aalaga rin ng ganitong aso. Hindi madalas na nag-aalaga ang isang brain surgeon ng Rottweiler. Pero bigla siyang inantok. Ilang sandali lang, si Professor Choi na lang ang natira sa kotse. Nakasuot siya ng guwantes at pinindot ang buton para magpatugtog ng musika at mag-relax. Noong taon na iyon, siya mismo ang naglagay ng kutsilyo sa liig ni Professor Kim para pilitin itong tawagan ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Kaya pala ang episode 4 ay pinangalan ng Crazy Imado. Ang mag-ama ay talagang baliw, walang sinuman ang mas baliw kaysa sa isa. Pagkababa ng tawag ni Ginoong Kim, agad siyang sinakal ni Professor Choi at pagkatapos ay binigyan siya ng tissue para hawakan ang liig.
Maya-maya, nataranta si Ginoong Kim at tumakas, ngunit kinorner siya ni Professor Choi hanggang sa mahulog siya sa bangin. Inakala ni Professor Choi na patay na siya, kaya umalis siya, ngunit hindi niya alam na nabuhay pa si Ginoong Kim. Lumabas na ang assistant na laging kasama ni Professor Choi ang nagligtas sa kanya. Noong taon na iyon, inutusan siya ni Professor Choi na bumili ng lupa sa bundok. Nang makahanap siya ng ilang lupa, pinili ni Professor Choi ang lupain na puno ng mga ligaw na aso na ikinagulat ng may-ari. Na-curious siya kaya sinundan niya si Professor Choi at nasaksihan ang pag-atake niya kay Ginoong Kim. Kahit na hindi siya naglakas loob na tumawag sa pulis, sinubukan pa rin niyang iligtas ang buhay ni Ginoong Kim. Matapos makaligtas sa kamatayan, si Ginoong Kim ay nagkaroon ng matinding pinsala sa utak kaya hindi niya maalala ang sarili niyang pangalan. Kaya, dinala siya nila sa mental hospital at binigyan siya ng peking pangalan. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, pumanang na siya sa nursing home. Nang makumpirma na patay na talaga si Ginoong Kim, bumalik si Professor Choi sa bangin at inihulog ang singsing ni Ginoong Kim. Bigla siyang naalaala na sinabi ni si Okay na pareho silang dalawa, na para bang dalawang mukha sila ng isang barya. Mula noon, lagi niyang itinanggi iyon, ngunit marahil ay tama si Ok. Dahil putol na ang lahat ng pahiwatig, nalungkot si Ok at nanghuli ng baboy ramo sa loob ng 2 araw at 2 gabi nang hindi kumakain o natutulog. Nag-aalala si Yang Zhu at sinabihan siyang magpahinga at sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit nagalit si Ok at pinalaya siya at ang kawawang mga baboy ramo ang binuhusan niya ng galit. Nang dumalaw si Professor Choi sa ospital para tingnan si Yang, sinabi ng doktor na hindi maganda ang kalagayan niya. Pagkalabas niya, nakasalubong niya si Ok at tinanong siya ni Ok, plano ninyo bang sundan niyang ang yapak ng kanyang ama? Sabi ni Professor Choi, nasa ganoong kalagayan siya dahil nakikialam ka sa buhay ng iba. Sa huli, inihayag niya na natagpuan ng pulis ang balahibo ng aso sa damit ng nurse. Alam mong nasa iisang bangka lang tayo, di ba? Sinabi ni si Okay na hindi niya isusumbong kay Professor Choi ang tungkol kay Professor Kim at inamin niyang naging napakagaling niyang guro. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang operahan siya dahil hindi madaling kalimutan ang kanilang lumang pagtatalo. Sumasakit ang ulo ni Pulis Moon dahil sa iligal na operasyon at bukod pa rito, biglang nawala si Pulis Lee nang walang bakas. Kaya, inutusan niyang kolektahin ang lahat ng TV footage mula sa gabing iyon para tingnan kung saan nagpunta si Pulis Lee matapos umalis sa istasyon. Pinaghihinalaan ng baguhang pulis na sangkot si Chairman Min sa bagay na ito dahil binanggit siya ni Pulis Lee bago ito nawala. Matapos suriin ang call log ni Pulis Lee, natuklasan ni Pulis Moon na ang huling taong tinawagan niya ay si Professor Choi. Sa kabilang banda, palihim na iniulat ni Pulis Song ang sitwasyon ng kaso sa gang na pinuno ng underground surgery ni si Ok. Ibinunyag din niya na si Chairman Min ang nagsumbong sa pulis at ang pabuya sa kanya ay isang makapal na sobre. Pagkatapos nito, nakipagkita si Pulis Moon kay Professor Choi at direkta siyang tinanong tungkol sa tawag na iyon kay Pulis Lee noong gabing iyon. Inamin ni Professor Choi na dapat silang magkikita, ngunit hindi siya nakarating dahil hindi siya maganda ang pakiramdam. Sa totoo lang, magkikita sana kami dahil sinabi niya na tumatanggap ka ng suhol. Siyempre, hindi naniwala si Pulis Moon sa pahayag ni Professor Choi at sinabing imbestigahan niya ito. Sa totoo lang, inutusan na ni Pulis Moon ang kanyang mga tauhan na mag-imbestiga sa bahay ni Professor Choi. Ngunit naisip na ni Professor Choi ang lahat bago siya kumilos, kaya wala silang nakitang pahiwatig. Mag-isang kumakain si Yang Zhu sa restaurant ni Kwon Marie na mukhang nabunutan ng tinik matapos makawala sa kanyang baliw na kapatid. Tinanong niya kung bakit wala si Ok at ito rin ang pinag-aalala ni Yang Zhu dahil hindi kumakain si Ok sa mga nakaraang araw. Sa sandaling iyon, nasa bahay si Ok, nag-iisip sa mga sinabi ni Professor Choi nang dumating si Iki Hyun-ho. Pupuntahan daw niya si Ok dahil labis siyang inaalala ni Yang Zhu. Bukod pa rito, wala silang natatanggap na operasyon kamakailan. Gusto ni si Ok na makulong sa isang kulungan kung saan maaari siyang mag-opera buong araw. Basta't kumain, matulog at mag-opera, handa siyang makulong ng habang buhay. Sinabi ni Hyun-ho na sasamahan siya ni Yang Zhu, ngunit sasama siya bilang isang doktor. Sasama si Yang Zhu dahil lang kay si Ok, dahil magiging tapat siya sa kanya nang walang kondisyon, talagang nag-aalala siya para sa kanya. Hindi inaasahan na mayroong ganoong taong baliw sa ating si Ok. Naalala ni si Ok ang unang beses na nakilala niya si Yang Zhu sa pamamagitan ni Hyun-ho. Noong panahong iyon, ang mukhang tanga na binata ay may malignant brain tumor. Pero sino ang mag-aakala na ayaw niyang magpa-opera kahit na handa si Ok na gawin ito ng libre? Agad na nahulaan ni si Ok na natatakot siyang maoperahan at gusto niya lang na mamatay ng mapayapa. Ang problema, hindi siya mamamatay ng mapayapa dahil habang lumalaki ang tumor, araw-araw siyang magkakaroon ng matinding sakit ng ulo. Bukod pa sa pagsusuka, kaya magiging mabagal at masakit ang kanyang pagkawala. Ngunit kung sakaling mamatay siya habang nag-oopera, magiging parang isang iglap lang, parang natulog at hindi na magigising.
kaya naisip ni si Okay na mas maganda ang paraang ito kung gusto niyang mamatay ng mapayapa. Pumayag si Yang Zhu na operahan siya ni si Ok. Siyempre, naging matagumpay ang operasyon, kaya buhay pa si Yang Zhu hanggang ngayon. Pagkatapos ng operasyon, pinakanta ni si Okay ang binata para magpasalamat sa kanya, pero nakatanga lang ito. Balik sa kasalukuyan, naglilinis si Yang Zhu sa botika nang dumating ang mga gang members at halatang hindi maganda ang intensyon nila. Kinabukasan, napansin ni si Okay na wala si Yang Zhu. Tinawagan niya ito sa bahay at sinabi ni Yang Zhu na nasa eskwelahan siya. Nang hanapin siya ni si Okay sa eskwelahan, sinabi ni Yang Zhu na nanonood siya ng sing kasama ang kanyang kaibigan. Lumabas na binihag siya ng mga gang members at pinahirapan. Tinanong ng isa sa kanila si Yang Zhu, ikaw ba ang nagpatay sa nurse o ang boss mo? Kayo lang dalawa ang nandoon noong araw na iyon. Sa simula, tumanggi si Yang Zhu na magsalita, ngunit nang bantaan siya ng lalaki na hulihin si Ok, nagpa siya siyang aminin ang krimen para sa kanya. Dahil sa isang confidential tip, nakuha ni Pulis Muon ang numero ng telepono ni Min Da-yun at agad na tinawagan para makipagkita. Pagkatapos makipag-usap ni Min Da-yun kay Pulis Muon, agad niyang tinawagan si Professor Choi at nagbanta na ibubunyag niya ang underground surgery ni si Ok. Nang marinig iyon, nataranta si Professor Choi at tinawagan si Pulis Muon para makipagkita agad. Ngunit tumanggi si Pulis Muon dahil mayroon na siyang ibang kausap at mukhang nagsisimula na siyang hinalaan si Professor Choi. Nang gabing iyon, dinala ni Min Da-yun ang kanyang mga tauhan para makipagkita kay Professor Choi dahil plano niyang itago sila pansamantala sa marangyang apartment na ito. Alam ni Min Da-yun na nagsasagawa sina Hyun Ho at si Okay ng iligal na operasyon, ngunit hindi pa niya ito inilalantad sa pulisya. Nais niyang maghintay kung sino ang mag-aalok ng mas magandang kondisyon. Nang tanungin niya si Professor Choi kung may napagkasunduan na sila ni si Ok, bigla na lang nagalit si Professor Choi at gusto niya itong patayin. Ngunit imahinasyon lang niya iyon, sa totoo, hindi siya naglakas loob na kumilos. Nag-set ng appointment si Min Da-yun kay Pulis Muon, ngunit hindi siya sumipot. Sa halip, pinaikot-ikot lang niya ito. Ang pangunahing layunin niya ay bigyan ng pressure si Professor Choi. Pagkaalis ni Professor Choi, agad siyang tumawag para mag-ulat ng magandang balita sa kanyang kliyente. Ito ay isang maimpluwensyang tao na humiling ng pinakamahusay na siruhano sa Korea. Sa kabilang banda, patuloy na hinahanap ni si Okay si Yang Zhu sa sinehan, ngunit hindi niya ito makita. Sa sandaling ito, tumawag si Yang Zhu o sa halip, ginamit ng mga gang members ang telepono niya para tawagan si Ok. Nang makarating siya sa hideout nila, nakita niya si Yang Zhu na bugbog sarado. Habang nag-uusap sila, direkta siyang tinanong ng pinuno ng gang tungkol sa insidente kay Nurse Miran. Kung maghahalungkat ang pulis, mahahanap nila ako at ang aking gang, kaya kailangan kong malaman kung ano ang kakaharapin ko. Inamin ng batang lalaki na siya ang gumawa nito, ngunit alam kong wala siyang lakas ng loob na gawin iyon, kaya alam kong ikaw ang gumawa niyan. Hindi na nag-abala si Okay na tanggihan ito at siniguro sa kanya na naayos na niya ang lahat at hindi siya madadamay. Pagkatapos, ipinakita ng pinuno ng gang kay si Okay ang larawan ni Miran at sinabihan siyang tiyakin na hindi makakapagsalita ang babae sa pulis. Pauwi na si Okay nang bigla siyang huminto at tinanong si Yang Zhu, gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas? Paglipat doon, maaari siyang magbukas ng botika. Anong nangyayari sa iyo? Maaari ka bang maging matino? Sawa na akong manatili dito. Mag-empek na lang tayo at umalis. Sabi mo susundan mo ako kahit saan. Akala ko gagawin mo. Hindi ako basta-basta makaalis. Paano ang mga kaibigan ko, pamilya at pag-aaral? Sa sandaling iyon, dumating ang isang ambulansya at direktang pumunta sa bahay ni si Ok. Nagmamadaling tumakbo si Ok pauwi at nakita ang malaking apoy sa bodega, kung saan niya inaalagaan ang kanyang 3 aso. Labis na nalungkot si Okay nang makita niyang ganap na nasunog ang bodega. Bukod pa rito, ang suspect sa sunog ay ang assistant na si Ra, at ang nag-utos ay walang iba kundi si Professor Choi. Ang layunin ay sirain ang ebidensya na nagpapatunay na pinatay ni si Okay ang iba. Tinawagan ni si Okay si Professor Choi at hiniling na magkita sila ngayon. Pagdating sa meeting place, minaneho niya ang kanyang sasakyan at sinadyang banggain ang likod ng sasakyan ni Professor Choi na may galit na tingin sa kanyang mga mata. Hindi pa siya kontento, umatras siya at binangga ulit ito. Sa pagkakataong ito, bumaba si Professor Choi sa kotse at kalmadong nanigarilyo na parang hinahamon si Ok. Galit na galit si Ok at pinaharurot ang kotse patungo sa kanya, ngunit sa huling sandali ay bigla siyang lumihis at umalis. Para sa isang taong malungkot tulad ni si Ok, ang pagkawala ng kanyang 3 alagang aso ay parang nawala ng mga anak o pinakamatalik na kaibigan. Nakahiga siya sa kama, tinitingnan ang nasunog na mga kwelyo ng aso, at umiiyak sa sobrang sakit. Sa sandaling ito, biglang dumating si Min Da-yun, at nakilala niya itong dating kakilala. Sa nakaraan, inupahan niya sina Hyun Ho at si Ok para mag-opera. Ngunit tumanggi ang dalawa nang malaman nilang ang layunin niya ay magbenta ng organ. Pagkatapos ng kaunting biruan, kinuha niya ang isang medical file ng pasyenteng may brain tumor na kailangang operahan. Galit na tumanggi si Ok, kaya binalingan niya si Hyun Ho at tinanong, paano ka nakakapagtrabaho sa isang taong tulad niya, VC?
Minsan, gusto nang saktan ni Seoke si Min Daeun dahil pareho sila ng amo. Ipinapaalala ni Min Daeun na may utang pa si Seoke na 120 milyong won kasama ang interes, kaya hindi siya maaaring tumanggi. Dinala ang grupo ni Seoke sa isang napaka-eleganting barko, kaya siguradong napakayaman at makapangyarihan ng pasyente. Narinig niyang kailangan ng 2 siruhano para sa operasyon at sa sandaling iyon, bumaba sa kotse ang pangalawang doktor at lumapit kay Seoke. Ngunit sino pa ba ang espesyal na karakter na ito, kundi si Professor Choi, ang sikat na doktor. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Seoke at tinitigan siya na parang gusto siyang kainin ng buhay. Balik sa nakaraan, noong bagong balik lang si Professor Choi sa bansa, madalas na ikwento sa kanya ng Dian ang tungkol sa problemadong estudyanteng si Seoke. Ang ulila ay dumalo sa orientation na may backpack lang at sinamahan pa ng isang social worker. Gayunpaman, nakaramdam si Professor Choi ng pakikiramay dahil naging mahirap din siyang estudyante, habang ang mga kaibigan niya ay nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at nagsusuot ng branded na damit. Sinabi ng Dian na may problema sa pag-iisip si Seoke at ginagamit niya ang kanyang mataas na academic standing para humingi ng iba't ibang scholarship at allowance. Isang beses, may mga gangster na pumasok sa silid-aralan para maningil kay Jung Seok dahil sa mataas na interes ng utang niya. Nakita ni Ginoo Kang ang eksena at sinabi niya kay Jung Seok na kung kailangan niya ng pera, dapat siyang mag-part-time na trabaho. Sinabi naman ni Jung Seok na wala siyang oras para sa mga ganoong bagay dahil ang tanging oras na meron siya ay para sa pag-aaral. Gusto niya kasing matutunan ang lahat. Ibinigay ng dekano kay Professor Choi ang application ni Jung Seok para sa internship at sinabi, kapag binasa mo yan, maiintindihan mo kung bakit ko kinamumuhian ang batang iyon. Iningatan ni Professor Choi ang application na iyon hanggang ngayon at paminsan-minsan ay binabasa niya pa rin ito. Sa kasalukuyan, galit na galit si Jung Seok kay Min Hyunju dahil sa dami ng tao. Bakit si Professor Choi pa ang napili para makasama niya sa operasyon? Nang marinig iyon, ipinaliwanag niya na hiniling ng pasyente ang pinakamahusay na doktor sa South Korea. Dagdag pa, si Professor Choi ang magiging lead surgeon, kaya manahimik ka, panggulo. Namangha siyang Dong Yeong nang makita ang silid ng operasyon na may mga kagamitan na kasing ganda ng nasa isang nangungunang ospital. Nag-alala siya na baka magalit si Jung Seok kay Professor Choi sa gitna ng operasyon dahil hindi siya ang lead surgeon. Sa sandaling iyon, umalis na ang barko na lulan ang surgical team patungo sa isang lugar na puro tubig. Sa kubyerta, naiiyak si Jung Seok habang inihulog niya sa dagat ang 3 kwintas ng kanyang alagang aso. Nilapitan siya ni Professor Choi at tinanong niya kung bakit siya naroon dahil hindi naman siya nagkukulang sa pera. Nagiging curious lang ako sa buhay krimen mo, pero galit ka pa rin ba tungkol sa mga aso? Nagkamali ka kaya kinailangan kong ayusin ang gulo mo, kaya maging mapagpasalamat ka dahil maitatago ko sila. Bakit mo sila sinunog ng buhay? Tao ka pa ba? Ilang aso lang naman yon, bakit mo pa kailangang palakihin? Pagkarinig ni Jung Seok yon, nagalit siya agad at pinaghahampas siya ng payong na parang gustong ipaghiganti ang kanyang mga alagang aso. Buti na lang at dumating sina Yang Dong Yeong at Han Hyun-ho para awatin sila, kundi baka mamatay pa si Professor Choi. Bumalik si Jung Seok sa kanyang kwarto pero hindi pa rin siya kumalma at ang pagmamakaawa ni Yang Dong Yeong sa labas ay walang silbi. Nang malaman ni Min Hyunju ang tungkol dito, sinabi niya kay Yang Dong Yeong na kontrolin si Jung Seok dahil kung masira niya ang operasyon, walang sinuman ang makakalabas ng buhay sa barkong iyon. Nagtataka si Professor Choi kung bakit umalis si Han Hyun-ho. Makipagtulungan ka kay Jung Seok, mayroon siyang malang problema sa isip. Pero sino ang mag-aakalang sasabihin ni Han Hyun-ho sa kanya na huwag nang ibuli pa si Jung Seok? Hoy, binugbog ako. Ako ang biktima, naiintindihan mo ba? Nakahanap si Han Hyun-ho ng magaling na doktor para sa brain surgery ni Professor Choi. Ngunit iginiit niya na gusto niyang si Jung Seok ang mag-opera sa kanya dahil siya ang pinakamahusay. Sinanay ko siya at lahat ng kanyang mga kasanayan at kaalaman ay nagmula sa akin. Hindi ko siya binubuli, pero may utang siya sa akin ng lahat at nagpipilit siyang huwag akong bayaran ng utang na loob. Wala akong utang sa iyo. Sa sandaling iyon, bumalik si Alan Kim sa bansa, kaya sinundo niya ito sa airport at dinala sa villa ni Professor Choi. Gustong makipag-usap ni Alan Kim kay Professor Choi, ngunit sinabi niya na nasa isang lugar ito na hindi makakasagot sa telepono. Kinabukasan, dinala ni Min Hyunju si Professor Choi upang makilala ang pasyente na si Kim In-tae, ang pinuno ng isang sekta. Habang nag-uusap sila, sinabi ng matanda kay Professor Choi na kailangan siyang iligtas. May sakit siya, ngunit hindi siya naglakas loob na pumunta sa ospital dahil sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na immortal siya. Inimbitahan niya si Professor Choi na sumali sa kanyang sekta. Nag-abot si Yang Dong Yeong ng tinapay kay Jung Seok, ngunit ayaw niya itong kainin, at nang banggitin ni Han Hyun-ho si Professor Choi, lalo lang siyang nainis. Dumating si Min Hyunju at sinabi kay Jung Seok na hindi niya dapat binubugbog ang kanyang guro. Sa sandaling iyon, nagtaka si Jung Seok kung bakit kailangang mag-opera sa gabi. Ipinaliwanag niya na hiniling ito ng pasyente dahil gusto niyang pakiramdam niya ay natutulog lang siya habang inooperahan. Ang customer ay laging tama, kaya kailangan ko lang sundin ang gusto niya. Dito inihayag ni Han Hyun-ho na si Kim In-tae, ang pinuno ng sekta, ang pasyente. Nang marinig ito ni
ni Jung Seok, nagpakita siya ng pagkasuklam. Ang sekta ng matanda ay mayroong mahigit 200,000 tagasunod, kaya hindi nakapagtataka na mayroon siyang pera para umarkila ng buong barko para sa operasyon na tulad nito. Nang marinig ito, natakot si Yang Dongyeong dahil kung magkamali siya sa kanyang unang operasyon, magiging ginto sila. Sinabi ni Jung Seok na masyadong matanda na ang kamay ni Professor Choi, kaya abala siya sa endoscopy, kaya bantayan mo siya. Kung malubha, dapat sana ay nag-report na siya. Ngunit masyado siyang mayabang at ang tanging inaalala niya ay ang kanyang sarili. Samantala, pinagagalitan ang buong team ng investigasyon dahil 2 linggo nang nawawala ang kanilang kasamahan, ngunit wala pa ring makitang anumang clue. Maging ang masamang si Min Hyunju ay nawala na rin ng baka sa gitna ng investigasyon. Nang marinig niya ang galit ng kanyang boss, humiling si pinuno ng koponan Seong ng isa pang linggo para mag-imbestiga. Agad na hinuli ng team ang pinuno ng smuggling ring, ang taong nagbigay ng numero ni Min Hyunju. Dito, inilabas ni Professor Choi ang huling bote ng pain reliever at itinurok ito sa kanyang braso. Ito ang tanging paraan para maisagawa niya ang operasyon. Sa wakas, dumating na ang oras at dinala si Kim In-tae sa operating room kung saan naghihintay ang grupo ni Jung Seok. Ipinakilala ni Min Hyunju si Jung Seok bilang pinakamahusay na estudyante ni Professor Choi. Nang narinig ni Jung Seok ang pag-insulto ni Kim In-tae na masyado pa siyang bata at bata pa lang, agad siyang gumanti na masyado nang matanda si Kim In-tae at baka hindi na nito kayaning maoperahan. Hiniling ni Kim In-tae kay Jung Seok na ipaliwanag kung ano ang gagawin niya sa kanyang utak. Ngunit syempre, hindi ito mahirap para kay Jung Seok. Ang tumor mo ay nasa napakahirap na posisyon, kaya lalapitan ito ni Professor Choi mula sa itaas at magsasagawa ako ng endoscopy sa pamamagitan ng sinus. Aalisin namin ito mula sa magkabilang panig, kaya hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Nag-aalala pa rin si Jung Seok na baka manginig ang kamay ni Professor Choi, kaya kung magkaroon siya ng problema sa operasyon, magpalit na lang sila ng pwesto. Ngunit, matigas talaga ang ulo ni Professor Choi. Pilit pa rin niyang gagawin ang operasyon ng mag-isa. Habang tinatanggal ni Jung Seok ang tumor, inutusan niya itong alisin pa ang iba. Agad na tumanggi si Jung Seok, ngunit masyado siyang matigas ang ulo, kaya sa huli ay sinunod niya pa rin ang utos nito. Sa sandaling ito, tinatanong ni pinuno ng koponan Seong ang pinuno ng smuggling ring. Lumabas na sinubukan niyang itaka si Min Hyunju sa China, ngunit nabigo siya dahil sa patron ng Coast Guard. Mas maaga pa rito, nangako si pinuno ng koponan Seong na palalayain siya kung ibibigay niya ang numero ni Min Hyunju. Pero ngayon na desperado na siya, handa siyang bawiin ang kanyang salita, kaya napilitan siyang tawagan si Min Hyunju. Nang marinig ang boses ni pinuno ng koponan Seong, nagdahilan si Min Hyunju upang ibaba ang tawag, ngunit nagbanta ito na sasampahan siya ng kaso sa pananakit kay Lee Wan-il. Habang tinatanggal ang tumor, nanginginig ang kamay ni Professor Choi, kaya dumugo ng malaki ang pasyente. Nag-aalalang tinanong ni Jung Seok kung kailangan nilang magpalit ng pwesto, ngunit ipinikit lang niya ang kanyang mga mata upang magpahinga ng sandali bago nagpatuloy. Ito ang unang pagkakataon ni Yang Dongyeong na tumulong sa operasyon, kaya kinakabahan siya at nainis si Jung Seok. Pagkatapos ay lumingon si Professor Choi at sinabi, nakakapag-focus ka ba? Masyado kang mayabang kaya walang may gusto sa'yo. Bukod pa rito, mapanganib kang pabigla-bigla, makasarili at walang utang na loob. Kanino ako magpapasalamat? Hindi ka nagpapasalamat sa akin, pero ako, nagpapasalamat ako sa'yo. Ang mga sandaling nagkasama tayo ay ang pinakamasaya at pinakamakabuluhang sandali sa buhay ko, kaya lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Sana maniwala ka riyan. Hindi ko kailanman inakalang magiging ganito kasaya ang pagtuturo hanggang sa dumating ka. Sa unang pagkakataon, narinig ni Jung Seok ang damdamin ng kanyang guro at naiyak siya. Sa huli, matagumpay na natapos ang operasyon at nakahinga ng maluwag si Professor Choi. Napaisip si Jung Seok sandali bago siya tumakbo para hanapin si Professor Choi, pero nahihiya pa rin siyang magsalita. Sa halip, sinabi niya na kung may kailangan siyang sabihin na niya dahil hindi na sikreto na galit siya rito. Sa totoo lang, hindi ako galit sa'yo, kundi kabaliktaran ang nararamdaman ko. Kahit noong nagtatrabaho pa ako sa ospital, ganoon din ang pakiramdam ko. Iyon ang pinakamasayang oras sa buhay ko at mas gusto kong magtrabaho doon kaysa sa anumang bagay. Pero ngayon, kapag iniisip ko ang mga araw na iyon, nalulungkot ako dahil wala na ito. Ito na ang huli nating operasyon, di ba? Salamat sa lahat. Hala, akala ko ay may sakit si Professor Choi kaya dinalaw ko siya. Pero laking gulat ko nang makita ko si Alan Kim sa bahay niya. Binanggit niya na malapit na silang magtulungan ni Jung Seok sa isang napakahirap na operasyon. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yang Dongyeong ang X-ray at nalaman na malubha na ang sakit ni Professor Choi. Tulad ng dati, nanatili si Han Hyun-ho para bantayan ang pasyente, habang si Jung Seok naman ay nalungkot nang malaman na nauna nang umuwi si Professor Choi. Ngunit hindi siya umuwi ng diretso at sinabi kay Jung Seok na dumaan muna sa pier. Sa sandaling ito, bigla niyang kinuha at binasa ang lumang application ni Jung Seok para sa internship. Mahal na dekano, nagsimula siya, matagal na po kayong galit sa akin, di ba? Alam ko iyon, pero sa anumang paraan, determinado akong maging isang neurosurgeon. Maaaring hindi mo maintindihan kung gaano ito kahalaga sa akin. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit ako nag-apply para sa neurosurgery internship program. Simula pagkabata, ang isip ko ay hindi tumitigil sa pag-iisip. Bawat minuto at oras ay ganoon, at iyon ang pumipigil sa akin na gumawa ng kahit ano. Hindi ako makakain o makatulog, lahat iyon ay dahil sa isip kong hindi tumitigil. Pakiramdam ko ay may maliliit na pagsabog sa utak ko bawat segundo at minuto. Bagaman gusto ko ang
ang pakiramdam na iyon, masakit talaga ito. Sinasabi ng aking mga guro na matalino ako, ngunit kulang sa focus, ngunit hindi iyon ang kasalanan ko. Naniniwala ako na may isang maliit na uod na nanirahan sa utak ko mula pa noong matagal na. Ang uod na ito ay laging abala sa paggapang sa mga kulubot at tupi ng utak na nagdudulot sa akin na mag-isip. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng sakit ng ulo, hindi makatulog sa gabi o makapag-focus sa anumang bagay. Sana ay mabuksan ko ang ulo ko para mahuli ang uod na iyon, ngunit imposible iyon. Alam kong nakakatawa ang ideyang iyon dahil hindi dapat binubuksan ang utak ng tao, lalo na ang sarili mong utak. Ngunit sa unang pagkakataon na pumasok ako sa operating room, nakita ko ang totoong utak ng tao. Nadama ko ang mahika ng labirint na iyon na pinong-hinabi na may mga paikot-ikot na daan na napakadetalyado. Sa sandaling iyon, sa wakas ay huminto ang pag-ikot ng isip ko at iyon ang unang pagkakataon na hindi na ako nagambala. Pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang teritoryong hindi pa natutuklasan. Ako lang ang nag-iisang tao sa buong mundo na nakakita sa utak na ito, sa labirint na ito, sa universo na ito. Ngayon ay naiintindihan na kung bakit mahalaga kay Professor Choi si Jung Si-ok at ang kanyang aplikasyon dahil ang kwento ni Jung Si-ok ay eksaktong katulad ng sa kanya. Inimbitahan ni Min Hyun-ju sina Jung Si-ok at Yang Dong-yeong na mag-celebrate ng kanilang tagumpay. Ngunit sa totoo lang ay may plano siya. Kahapon, binantaan siya ni pinuno ng koponan Seong kaya balak niyang ibigay si Jung Si-ok bilang kapalit, ngunit hindi naman maganda ang pamilya ni Jung Si-ok. Nagkunwari siyang sumasakit ang ulo at hiniling kay Yang Dong-yeong na bumili ng gamot, ngunit sinundan niya ng maigi si Min Hyun-ju. Nagplano si Min Hyun-ju na akitin si Jung Si-ok sa lugar ng tagpuan upang ibigay siya kay pinuno ng koponan Seong. Ngunit nang lumingon siya, wala na si Jung Si-ok. Habang hinahanap niya ito, biglang lumitaw si Jung Si-ok at sinabi sa kanya na mag-usap sila ng pribado sa isang lugar kung saan silang dalawa lang. Sa sandaling ito, tumawag si Yang Dong-yeong at tinanong kung nasaan si Professor Choi. Malubha na ang sakit niya, wala na siyang maraming oras. Sabihin mo sa kanyang pumunta agad sa ospital. Sa sandaling ito, nakita ni pinuno ng koponan Seong ang anino ni Min Hyun-ju at Jung Si-ok mula sa malayo. Biglang tumalikod si Jung Si-ok at nakita niya si Professor Choi na hinihila si Min Hyun-ju palayo. Sa sandaling ito, pagbalik ni Yang Dong-yeong, nakita niya ang mansa ng dugo sa lupa at papalapit ang mga pulis. Kaya, nataranta siya at hinila niya agad si Jung Si-ok para tumakas bago pa mahuli ang lahat. Pagdating sa isang maliit na eskinita, biglang nakatanggap si Jung Si-ok ng text mula sa isang hindi kilalang numero na nagpapahintulot na magkita sila sa Red Lighthouse. Pagdating sa lugar ng tagpuan, natagpuan ni Yang Dong-yeong ang susi ng kotse ni Min Hyun-ju. Nang hanapin nila ang kotse, natagpuan nila sa trunk ang isang tumpok ng mga peking plaka ng sasakyan. Sa sandaling ito, tinawagan ni Jung Si-ok si Yang Dong-yeong para tanungin ang kalagayan ng sakit ni Professor Choi. Sinabi ni Yang Dong-yeong na nakita niya ang AFI ng guro at hindi na ito maaaring operahan. Ngunit, kumbinsido si Jung Si-ok na kaya niya itong operahan, kaya hiniling niya na ipadala sa kanya ni Yang Dong-yeong ang litrato. Nang makahabol si pinuno ng koponan Seong, wala siyang nakitang sinuman, tanging mga patak lang ng dugo sa lupa. Di nagtagal, natagpuan ng mga pulis si Min Hyun-ju, ngunit wala na itong buhay at malamig na ang katawan. Tinawagan ni Professor Choi si Alan Kim para magpasalamat sa mga pain reliever na ipinadala nito, ngunit sinabi niyang medyo kulang pa rin iyon. Pagkatapos, nagset sila ng petsa para magkita kinabukasan upang pag-usapan ang operasyon. Sa gabing iyon, hindi natulog si Jung Si-ok, kundi naghihintay siyang ipadala ni Yang Dong-yeong ang litrato. Nang sinabi ni Jung Si-ok na nilinis na ni Professor Choi si Min Hyun-ju, labis siyang nag-alala. Hindi niya alam kung naayos na niya ang malamig na katawan dahil kung wala siya, nahuli na sana sila ng mga pulis. Bukod pa rito, noong nasa panganib tayo, naghanap pa siya ng sasakyan para sa atin na makatakas. Kaya, ano nang gusto mong gawin? Gusto mo bang magpadala ng gift certificate para magpasalamat sa kanya? Sa wakas, ipinadala ni Yang Dong-yeong ang AVI ni Professor Choi. Mas malala ang sakit niya kaysa sa CT scan na ibinigay niya kay Han Hyun-ho. Niloko ka na naman niya, napakalubha ng sakit niya pero pumatay pa rin siya ng tao para sa iyo. Hindi mo naman hahayaang mamatay ang ibang tao nang hindi mo tinutulungan, hindi ba? Alam kong mahalaga siya sa iyo. Patuloy sa pagsigaw si Yang Dong-yeong habang halos mabaliw naman si Jung Si-ok sa sakit ng ulo. Dito, sinabi ng forensic doctor na ang armas na ginamit upang patayin si Min Hyun-ju ay isang manipis, matalas, at humigit kumulang 1 sentimetro ang lapad na bagay. Ang espesyal na bahagi ay sinaksak ng salarin ang spleen sa pagitan ng mga tadyang. Posible na sadyang ginawa niya ito upang magdulot ng panloob na pagdurugo at kontrolin ang dami nito. Sapat lang para hindi mawala ng malay ang biktima sa lugar at madala siya palayo. Ang sugat sa labas ay maliit kaya hindi lumabas ng sobra ang dugo at naipon ito sa loob ng tiyan. Ito ang dahilan kung bakit hindi napansin ng iba nang umalis sila. Kung tama ang hinala niya, tiyak na may kaalaman sa medisina ang salarin, marahil isang doktor.
doktor. Ang impresyon niya sa pagsusuri ng bangkay ay napakabilis at malinis ng salarin. Sinuri ng pulisya ang mga security camera, ngunit ang likod lang ng salarin ang nakita. Naghinala ang lahat na ito ang underground surgeon na sinubukan ni Min Hyun-ju na ibigay. Bukod pa rito, kung mahusay siyang gumawa ng ganitong bagay, tiyak na mayroon na siyang criminal record. Sa sandaling ito, mukhang naiinis si pinuno ng koponan Seong dahil ang Detective Song ay taga-ibang team, ngunit patuloy na nakikialam sa kanila. Sa totoo lang, alam na ni pinuno ng koponan Seong kung sino ang salarin dahil nakita niya ng saglit si Professor Choi na inilalabas si Min Hyun-ju sa isang maliit na eskinita. Nakakainis talaga na malaman na ang matagal na niyang kaibigan ay isang taong pumapatay ng iba. Pagkatapos, ibinalita ni Detective Song ang lahat ng impormasyon na nakuha niya sa pinuno ng gangster. Medyo nagulat siya nang malaman na ang taong pumatay kay Min Hyun-ju ay isang lalaki, hindi isang babae. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, pinanood niyang mabuti ang video ng kamanghamanghang operasyon na ginawa ni Jung Si-ok para iligtas siya. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Han Hyun-ho, ngunit pagbukas niya ng pinto ng klinika, nakita niyang naghihintay na sina Jung Si-ok at Yang Dong-yeon. Nang makita ni Jung Si-ok na may benda ang kamay niya, curious siyang binuksan ito at nakakita ng kagat ng tao. Ang mabahong matanda na iyon mula sa sekta ang salarin, diba? Dapat kinagat mo rin siya, bakit masyado kang mabait? Hoy, hanapin mo kung saan nakatira ang matandang iyon para makatulong ako na ayusin ang utang mo sa kanya. Bakit mo kailangan ang address niya? Kailangan mo ang address para makaganti ka, diba? Napatawa si Yang Dong-yeon kaya naisip na naman ni Jung Si-ok si Professor Choi at sinabi niya kay Han Hyun-ho na maghanap ng operating room para operahan siya. Maging karapat-dapat man o hindi, kailangan ko siyang gawin dahil kailangan ko siyang iligtas muna bago ang iba pa. Pagkatapos niyang tingnan ang AA, kinumpirma ni Han Hyun-ho na mas malala ang sakit ni Professor Choi kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Jung Si-ok na ang tumor niya ay nakapalibot sa cerebral artery, kaya kailangan nilang alisin ang buong artery at palitan ito ng blood vessel graft. Bukod pa rito, nakapag-opera na rin si Jung Si-ok ng katulad na kaso noong nakaraang taon. Muntik nang mamatay ang pasyente dahil sa labis na pagdurugo, ngunit iyon ang unang beses na nakapag-graft siya ng daluyan ng dugo. Sa pagkakataong ito, sigurado si Jung Si-ok na magagawa niya ito at sinuportahan siya ni Han Hyun-ho at sinabing maghahanap siya ng operating room. Dito, ipinakilala ni Professor Choi si Alan Kim sa presidente ng mga doktor sa ospital. Nagkagulo ang mga batang doktor dahil naimbitahan ni Professor Choi ang isang kilalang doktor mula sa EDIF. Lumabas na inimbitahan siya para makipagtulungan sa pananaliksik sa blood vessel grafting para sa cerebral artery. Isa ito sa pinakakomplikado at sopistikadong neurosurgery na may napakataas na panganib. Ngunit sabik na sabik si Alan Kim na makilala si Jung Si-ok dahil ang panonood niya sa surgical video nito ay nagpaalala sa kanya sa isang kaibigan. Palagi rin siyang determinado sa operating room tulad ng isang high-performance machine. Ngunit sa labas ng operating room, isa siyang super jerk dahil mahusay siyang gawing kaaway ang mga bagong kakilala. Ang isang henyo na alam na henyo siya ay ang pinaka-nakakainis na uri, diba? Iniiwasan siya ng lahat, ngunit gusto kong maging kaibigan ang mga taong tulad niya dahil kapag kasama ko sila, mas magagawa kong magtagumpay. Ngunit ang kaibigan na iyon ay pumanaw na, kaya hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o pinagsasabihan si Professor Choi. Pagkatapos, tinanong ni Alan Kim kung kailan niya makikilala si Jung Si-ok, ngunit mumiti lang si Professor Choi ng misteryoso. Dito, bumalik si Yang Dong-yeon at sinabi kay Jung Si-ok na huwag na niyang operahan si Professor Choi dahil masyadong mataas ang panganib. Ngunit determinado si Jung Si-ok na hindi na siya magkakamali pa. Sa sandaling ito, biglang may lumitaw na gangster at inanyayahan siyang makipagkita sa kanilang pinuno. Pagkatapos, dinala silang dalawa sa isang villa kung saan kumakain ang buong gang. Agad na sumama si Jung Si-ok sa pinuno para kumain habang si Yang Dong-yeon ay pinigilan sa labas. Sinabi niya na hindi makahanap ng ebidensya ang pulisya sa kaso ni Min Hyun-ju. Pero, na-curious siya kung sino ang pumatay dahil lalaki raw ang salarin pero hindi nagsalita si Jung Si-ok. Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang sa akin kung ano man ang gusto mo. Nang mag-imbita si pinuno ng koponan Seong kay Professor Choi para maghapunan, tinanong siya ni Professor Choi kung may problema, ngunit uminom lang siya ng tuloy-tuloy. Nang makita ito, sinabi ni Professor Choi na magsalita na siya ng direkta. Kaibigan naman tayo, kaya huwag ka nang mahiya. Ang taong nanakit sa nurse sa templo ay ang salarin din na pumatay kina Min Hyun-ju at pulis moon, diba? Sabihin mo sa akin, bakit mo pinatay ng malupit si Min Hyun-ju? Nag-isip ako ng husto pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangang maging isang underground surgeon ang isang taong may posisyon na katulad mo. Ang doktor na balak isiwalat ni Min Hyun-ju ay ikaw, kaya pinatay mo siya at nakita ko mismo ang eksena. Ikaw din ang pumatay kay pulis moon, diba? Ngunit pumiti si Professor Choi ng misteryoso
at sinabi, alam ko rin ang tungkol sa'yo. Ano, ang bagay na iniisip mo, ang bagay na maaaring sumira sa iyo sa isang iglap. Pinuno ng koponan Seong, ngayon ay wala na tayong sikreto sa isa't-isa. Kaya ano ang gagawin natin? Gusto mo bang sumama sa akin? Handa ako, pero ikaw, maaari mo bang iwan ang iyong pamilya at magpakulong? Ang anak ni Kim Si-guk ay pumanaw. Ngunit nang pumunta si Professor Choi upang makiramay, nakita siya ni Jung Si-ok. Paalam, Song Jin-woo, pero sa wakas ay narito na ang pumatay sa tatay mo. Pagkatapos, sinundan niya ito na parang gusto niyang malaman kung bakit niya pinatay si Kim Si-guk. Sa sandaling ito, hindi na nakapagpaligoy-ligoy pa si Professor Choi, kaya sinabi na niya ang totoo. Noon, napansin ka ni Kim Si-guk at gusto kanyang imbitahin sa kanyang ospital sa Los Angeles. Nang malaman niya iyon, nagrekomenda ang presidente ng ilang tao at ikaw ang pinili ng masamang iyon. Hindi maaari iyon, akala mo ba susundan ko siya? Dapat mong malaman na ang masamang iyon ay isang negosyante, hindi isang doktor. Pinipilit niya ang mga batang doktor na gumawa ng maraming operasyon para lang kumita. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang nasisira pagkatapos nilang magtrabaho para sa kanya. Ang maliit na taong iyon, paano siya nangahas na agawin ang isang taong pinaghirapan kong sanain? Sino siya sa akala niya? Tama ka, dapat lang siyang mamatay. Kung ako ang nasa lugar mo, papatayin ko rin siya. Jung Si-ok, anong nangyayari sa'yo ngayon? Naguluhan si Professor Choi dahil ang estudyante niyang laging lumalaban ay biglang sumasang-ayon sa kanya. Sa sandaling ito, bumuhos ang ulan na nagpaalala sa kanilang dalawa sa araw na pinalayas ni Professor Choi si Jung Si-ok sa ospital. Noong panahong iyon, lumuhod siya sa ulan at humingi ng tawad, ngunit malamig lang siyang nilampasan ni Professor Choi. Bakit mo ako ginanon? Gusto ko ng malinaw na paliwanag. Nang marinig niya ang tanong ng kanyang estudyante, bumuntong hininga na lang si Professor Choi at hindi nagsalita. Akala ni Professor Choi na mag-aalala si pinuno ng koponan Seong dahil sa kanyang banta, ngunit tiwala ito ng sobra. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka, pero ako, hindi. Ibinigay ng kanyang mga tauhan ang pinahusay na surveillance footage. Nang tiningnan niya ng maigi ang tape, natuklasan niya na malapit lang doon si Jung Si-ok. Dito, dinala ni Professor Choi si Jung Si-ok sa dating operating room ng ospital at sinabi sa kanya na magtanong ng anumang gusto niya. Ngunit patuloy pa rin na tinanong ni Jung Si-ok ang dahilan kung bakit siya iniiwasan noon. Nang malaman kong papatayin mo si Kim Si-guk, natuwa talaga ako dahil naramdaman ko na katulad kita. Pero pakiramdam mo ay nakikita ko ang loob mo, di ba? Kaya nasaktan ang iyong ego. Kung hindi, ano nang dapat kong gawin? Upo ka at sabihin sa'yo na papatayin ko siya. Iyan ba ang dapat gawin ng isang guro? Kaya pala totoo nga, pero bakit ka nahihiya? Dahil sa totoo lang, natuwa ako, Noden. Makinig ka, mga tanga, minsan ay pumapatay din ang guro ko. Ang guro ko ay katulad ko, kaya magkapareho kami ng uri ng tao. Iyan ang problema sa'yo. Masaya ka ba na ang guro mo ay isang mamamatay tao? Tama ka, hindi iyon normal, ngunit iyon ang tunay kong nararamdaman. Kahit na ilang beses mo akong sinaktan at ginawang miserable, ayaw pa rin kitang mamatay, kaya hayaan mo akong operahan ka. Bakit? Dahil ba alam mong mamamatay na ako, kaya naaawa ka sa akin? Anong pinagsasabi mo? Ayoko lang mamatay ka. Tatanggapin mo ba ang operasyon? Huwag mong sabihin na ayaw mo nang gawin ito. Ano pa ang pinag-iisipan mo? Dahil kung hindi ka operahan, mamamatay ka. Alam mo rin iyan, o gusto mong patayin na lang kita para matapos na? Kahit ano pa, kailangan mong tanggapin ito at hahanap ako ng operating room. Kaya, huwag kang gumawa ng anumang katangahan tulad ng pagtakas at pagpatay sa iba. Naiintindihan mo? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gusto ng matandang ito. Sa oras na ito, si Professor Choi ay pinagalitan ng husto ngunit naantig at walang masabi. Ipinahayag niya kay Alan Kim na sasabihin nila sa ospital na sila ni Uyeong ang dalawang magsasagawa ng operasyon, ngunit ang totoo ay siya at si Ok. Sa oras na ito, si Ok ay nag-aaral ng mabuti sa teknik ng brain artery transplant surgery nang biglang sumulpot si Ianyo at nagtanong ng kung ano-ano. Noong araw, matalino ka at mahusay mag-aral, kaya sigurado akong mahal na mahal ka ng mga guro mo. Mahal ako dahil lagi kong tinuturo ang mga pagkakamali nila. Wala ka namang masyadong alam tungkol sa akin, pero bakit tinanggap mo ang isang tulad ko? Ano ba ang sinasabi mo? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga ginusto. Hindi dahil sa naiintindihan kita kaya kita sinundan, kundi dahil hindi kita maintindihan kaya kita sinundan. Dahil umaasa akong balang araw ay maiintindihan ko ang ginagawa mo. Pero kahit wala ka namang alam tungkol sa akin, daldal ka pa rin ng daldal tungkol sa akin buong araw. Siyempre alam ko na, simple lang ang isip mo, pero ito ay totoo. Dito, nahanap na ni Hyunho ang isang clandestine operating room para kay Professor Choi. Ito ay isang operating room ng isang pribadong ospital na matagal nang hindi ginagamit kaya ngayon ay naging bodega na. Papayagan lang silang gamitin ang operating room na ito mula 1:00 ng gabi hanggang 6 ng umaga kinabukasan. Nakita ni si Ok na maayos na ang lugar at handa na sana siyang magbayad, ngunit hindi ito tinanggap ng lalaki at sinabing ginagawa lang niya ito para kay Dr. Han.
Samantala, biglang dumating si Ginang Ra at binigyan si Yang Ju ng isang business card. Samantala, nakatanggap din si Okay ng tawag mula sa investigador na si Jiang na nag-aanyaya sa kanya na makipagtulungan sa investigasyon. Siguro galit na galit ka pa rin kay Choi Deok-hee dahil kung naging mas mapagbigay siya, baka mailisensya ka pa rin bilang doktor. Dahil sa kanya, marami kang pinagdaan ng pagsubok, kaya siguro natatakot ka sa kanya. Ang tanong lang ng investigador na si Jiang ay nagpaalala kay si Ok sa unang pagkikita nila ni Professor Choi. Ibinuhos ko ang buong buhay ko rito, gusto kong maging isang mahusay na doktor na katulad mo. Gusto kong mamatay sa operating room, kaya ituro mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ituro mo sa akin ang lahat. Kaya, paano mo ako susuklian kung sanayin kita para maging tulad ko? Wala akong isusukli, tatanggapin ko lang ang lahat ng kaalamang ituturo mo. Matapos marinig iyon, walang sinabi ang propesor, kundi ngumiti na parang nahihirapan. Ikaw ang kahinaan ni Choi Deok-hee, dahil wala siyang dahilan para mag-opera, habang ikaw ay walang ibang pagpipilian. Bukod pa rito, alam ko na ikaw talaga ang dapat na ibinunyag ni Min Dae-yun. Kaya ikaw ang dahilan kung bakit ginawa ni Choi Deok-hee ang pagpaslang kay Min Dae-yun. Ano ba ang sinasabi mo? Talagang hindi kami magkasundo ni Professor Choi. Kilala ko siya ng husto, buong buhay ko na siyang kilala, kaya hindi ako maaaring magkamali. Napakaraming nangyari, pero naglaan pa rin siya ng oras para sa iyo. Hindi kailanman nagpatawad si Choi Deok-hee sa kahit sino, ngunit nagpatawad siya sa iyo, kaya makikita na ikaw ang kahinaan niya. Sinasabi ng mga tao na baliw ka, pero alam kong siya ang tunay na baliw. Bago ang mahalagang operasyon, nilinis ni Professor Choi ang kanyang opisina at bukas palad na binigyan si Ginang Ra ng isang makapal na sobre. Tumawag si Ok para ipaalam na nahanap na niya ang operating room at pinayuhan siya na mag-ayuno mula bukas ng hapon bilang paghahanda sa operasyon. Balak niyang sunduin siya bukas ng gabi, ngunit sinabi ng propesor na ipadala na lang sa kanya ang address para siya na ang pumunta. Tinanong siya ni Ginang Ra kung hindi pa niya sinasabi kay si Ok dahil kapag nalaman niya, magagalit at masasaktan siya. Tama ka, sinaksak ko siya sa likod at tiyak na masasaktan siya. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ganoon ang buhay. Kung alam kong may ganito kang plano, hindi na sana kita tinulungan. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang pilitin. Ano ba ang sinabi ni si Ok sa telepono? Kaninang umaga, 3 oras siyang tinatanong ng investigador na si Jiang. Kaya pala parang nanghihina ang boses niya, lintik na investigador na iyon. Kinagabihan, handa na si Hyunho at si Ok para sa operasyon. Hinihintay na lang nila si Professor Choi. Ngunit sa oras na ito, tinawagan ni Professor Choi ang investigador na si Jiang at nakipagkita sa kanya sa isang liblib na bodega sa gubat. Pagkatapos makakuha ng appointment, agad na umalis ang investigador ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ang bodega, hindi siya nag-alinlangan na lumapit at binuksan ang pinto para pumasok. Nang makita ang isang malaking refrigerator, binuksan niya ito at sa loob ay ang nagielong katawan ng pulis na si Eh. Samantala, si Okay ay naghintay ng naghintay, ngunit hindi pa rin dumating si Professor Choi. Sa wakas, may nagbukas ng pinto, ngunit hindi pala ang propesor, kundi isang estranghero at ang taong iyon ay si Alan Kim. Sa oras na ito, kalmadong pumasok si Professor Choi sa bodega at hinarap ang investigador na si Jiang. Pagkatapos ay pinatugtog niya ang isang recording kung saan inilalantad ni Police DC ang mga krimen ng kanyang matandang kaibigan. Isang beses, nang dumating ako sa crime scene, nakita ko na nandoon na si Investigador Jiang. Sa oras na iyon, may pinupulot siyang isang bagay na parang lighter. Ngunit nang makita niya ako, itinago niya ito. Pagkatapos, sinuri ko ang listahan ng ebidensya, ngunit hindi nakalista ang lighter. Nagtataka ako kaya sinimulan kong imbestigahan si Investigador Jiang at natuklasan ko ang isang malaking sikreto. Sinira niya ang mga pangunahing ebidensya sa maraming kaso at pagkatapos ay nilapitan ang mga suspect para mangikil. Umisi si Investigador Jiang dahil ang pahayag na kinuha sa pamamagitan ng panggagamot sa biktima ay walang bisa. Ngunit si Professor Choi ay humingi ng tulong sa isang detective agency at kinumpirma nila na ang sinabi ni Police Dicky ay totoo. Inako ng propesor ang lahat ng kasalanan mula sa pakikipagtulungan sa clandestine surgery ni Min Dae-yun hanggang sa pananakit sa nurse sa templo. Kaya, ano ang plano mong gawin? Ituloy mo lang ang investigasyon at arestuhin ako. Dito, nagulat si Okay nang sabihin ni Alan Kim na hindi dadating si Professor Choi. Bakit? Ayaw ba niyang magpa-opera sa ganitong lugar? Hindi iyon ang dahilan, kundi dahil detalyadong plinano ng propesor ang kanyang operasyon mula sa oras, lugar, hanggang sa mga taong kasama. Bukod pa rito, sa kagamitan at mga tao rito, hindi ba magiging posible ang operasyon? Bakit hindi? Ako ang pangunahing magsasagawa ng operasyon. Nang marinig iyon, ngumiti si Alan Kim at kinuha ang Seralib na pain reliever na madalas gamitin ni Professor Choi. Dahil ginamit niya iyon, ginamit niya ang gamot na ito kaya maraming hindi inaasahang sitwasyon ang mangyayari sa panahon ng operasyon. Kailan niya ito ginamit, dapat ay pinigilan mo siya, wala ka talagang pagkakaintindi sa kanya. Sa huli, may sinabi si Alan Kim na ikinagalit ni si Ok at gustong hanapin agad ang propesor. Samantala, tinuturuan ni Hyunho si Anju. Ang Seralib na gamot na ginagamit ni Professor Choi ay isang pain reliever para sa mga pasyente ng cancer sa huling
yugto. Kung gaano ito kaepektibo, ganoon din kalubha ang mga side effect nito. Dahil dito, magiging mas mahirap ang operasyon dahil hindi maganda ang anesthesia. Ngayon ko lang naalala, mukha siyang napakalusog para sa isang may stage negatibo 4 cancer. Ang pag-opera niya kasama natin sa barko ay siguro dahil sa gamot na ito kaya siya nakayanan. Ibinunyag ni Alan Kim ang plano ni Professor Choi na sila ni Seok-hye ang mag-opera sa kanya. Sa loob ng isang buwan, sa operating room ng bagong gusali ng Medical University at inimbitahan din si Hyun-ho para sa anesthesia. Mula ngayon, hindi na mahahanap ni Seok-hye si Professor Choi dahil nagtatago siya sa kanya. Dahil kapag nalaman ni Seok-hye na gumagamit siya ng Seralib, gugustuhin niyang operahan siya sa lalong madaling panahon. Ngunit ayaw iyon ng profesor dahil gusto niyang lumala pa ang kanyang sakit. Gusto ba talaga ni Professor Choi na lumala ang kanyang sakit bago siya operahan? Posible bang ang gusto niya ay mamatay mismo sa operating table? Naku, hindi ko talaga inasahan ang ganitong galaw. Tunay ngang pumunta si Seok-hye sa villa ni Professor Choi, ngunit hindi niya siya natagpuan. Gayunpaman, nakita niya ang desk lamp na ibinigay niya sa kanya noon. Nang paalisin siya sa ospital, iniwan niya ito sa dorm, ngunit dinala pala ito ng professor dito. Kinabukasan, tinawag ng kanyang subordinate si Investigador Jiang sa bodega sa gubat. Lumalabas na sa madaling araw ay may isang babaeng tumawag para mag-ulat ng krimen at ang may-ari ng bahay ay si Professor Choi. Sa loob, maingat na sinisiyasat ng mga pulis ang bawat pulgada. Sa loob, nandoon ang baso at sigarilyo na ginamit ni Professor Choi kagabi. Nang dumating si Seok-hye sa opisina ni Professor Choi, nakita niya na malinis na itong lahat. Nang makita si Alan Kim na pumasok, agad niyang tinanong kung ano ang layunin ng profesor na mamatay sa operating table. Gusto ba talaga niyang mamatay sa mga kamay ko? Lumalabas na iyon nga talaga ang totoo. Gusto ng profesor na mabigo si Seok-hye ng isang beses upang magising siya. Hindi pa siya nabibigo kailanman, kaya kailangan niyang madapa ngayon. Ang lintik na profesor na ito, bakit kailangan kong mabigo? Ano ba ang problema niya? Kailangan niyang maging ginto at lumuhod habang umiiyak. Kailangan niyang malaman ang kanyang limitasyon bilang isang doktor. Paano kung magtagumpay siya? Ang kasong ito ay 100% na mabibigo dahil sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Sa totoo lang, hindi pa nararanasan ni Seok-hye ang pakiramdam ng kabiguan at nag-iisip na siya ng mga plano laban sa kanyang guro. Tinanong niya si Alan Kim kung bakit siya sumasali sa operasyong ito. Gusto ba rin niyang mabigo? Umiti si Alan Kim at sinabing tumataya siya na magtatagumpay siya. Pagkatapos, direkta niya siyang dinala para tingnan ang bagong operating room. Ang operasyon ay gagawin ng ganap na lihim sa ilalim ng pangalan ni Lee Uyeong. Ngunit sa katotohanan, ikaw ang magsasagawa ng operasyon. Gayunpaman, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit isinama ka ng propesor sa ganitong bagay. Siguro iniisip niya na magdadala ako ng excitement para sa iyo dahil ginagawa niya ang lahat para sa iyo. Kaya mo akong gulantangin. Hindi rin ako basta-basta, kaya ano ang plano? Hindi magagamit ang mga ugat ng anit dahil sa Seralib na nagpahina sa kanila, kaya kailangan nating gamitin ang Great sa Venus Beam. Ilipat ang ugat mula sa binti patungo sa ugat sa utak. Sige, gawin natin yan. Ano, hindi ka ba nagulat? Ito ang unang pagkakataon na gagawin natin ang sa Venus Vein Graft, diba? Normal lang, ikaw lang ang nag-aalala, dahil sa isang buwan, huli na ang lahat. Kaya hahanapin ko ang guro sa lahat ng paraan, at sisiguraduhin kong maibabalik ko siya. Dito, si Yang Ju ay nag-iisip pa rin tungkol sa business card na hawak niya. Noong araw na iyon, ipinakilala ni Ginang Ra ang sarili niya bilang kaibigan ni Professor Choi at ibinigay ito sa kanya, sinasabing magiging kapakipakinabang ito. Sa oras na ito, si Professor Choi ay nagpapahinga sa Han River Park, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay napagod at nakatulog sa upuan. Biglang lumapit si Ginang Ra at nagkwento ang profesor na 17 taong gulang siya nang lumipat sa Seoul, ngunit narinig lang niya ang tungkol sa lugar na ito at ito ang unang beses niyang pumunta rito. Pagkatapos ay binigyan siya ni Ginang Ra ng isang pansamantalang telepono na magagamit niya sa panahong ito. Biglang sumakit ang ulo ni Professor Choi, ngunit pinilit niya pa rin na tiisin ito. Walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Seok-hye na hanapin ang boss ng gang at hilingin sa kanya na tulungan siyang hanapin si Professor Choi. Noong araw, nangako ka na susuklian mo ako, kaya bilang tao, huwag mong kalimutan iyon. Ngunit sinabi lang niya na matulog muna siya at hayaan na lang siya ang bahala sa lahat. Nagpunta si Ginang Ra para makita si Hyun-ho at sinabi sa kanya kung saan nagtatago si Professor Choi. Nang makarating si Hyun-ho sa lugar, nakita niya itong nakahiga sa sofa. Nag-aalala siyang lumapit para tingnan siya at nalaman niyang gising pa siya, ngunit pagod na pagod na. Nang hindi nag-iisip, agad na nag-eve si Hyun-ho para tulungan siyang mag-stabilize. Nang tuluyan siyang magising, pinayuhan siya ni Hyun-ho na itigil ang operasyon dahil sa ganitong kondisyon, hindi rin siya maliligtas ni Seok. Anong silbi ng pagtitiis sa sakit para lang sa operasyon? Aalagaan kitang mabuti hanggang sa huling hininga mo. Tunaw na ang isip ko, hindi ko maintindihan kung ano ang gusto ng matandang ito. Sa oras na ito, si Professor Choi ay pinagalitan ng husto, ngunit naantig at walang masabi. Ipinahayag niya kay Alan Kim na sasabihin nila sa ospital na sila ni Uyeong ang dalawang magsasagawa ng operasyon, ngunit ang totoo ay siya at Seok. Sa oras na ito, si Seok-hye ay nag-aaral ng mabuti sa teknik ng brain artery transplant surgery nang biglang sumulpot si Ianyo at nagtanong ng kung ano-ano. Noong araw, matalino ka at mahusay mag-aral, kaya sigurado akong mahal na mahal ka ng mga guro mo. Mahal ako dahil lagi kong tinuturo
ang mga pagkakamali nila. Wala ka namang masyadong alam tungkol sa akin, pero bakit tinanggap mo ang isang tulad ko? Ano ba ang sinasabi mo? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga ginusto. Ngayon, sigurado akong inaalagaan na siya ni Hyunho kaya makakasiguro na ang lahat. Sinabi ni Ginang Ra na huwag sabihin sa kahit kanino, ngunit si Yangju, agad na sinabi ni Yangju kay Seok. Sa totoo lang, nahulaan na ito ni Ginang Ra kaya sinadya niyang ipaalam ito sa kanya. Sa parehong oras, tinawagan ng boss ang investigador at hiniling na hanapin ang lokasyon ni Hyunho gamit ang numero ng telepono. Kinuha ni Professor Choi ang huling bote ng seralip, ngunit masyadong mahina ang kanyang kamay kaya hindi niya ito mabuksan. Nakita ito ni Hyunho at agad na lumapit para tulungan siya. Nagkwento ang profesor na dati siyang naniniwala na sa operating room, hindi ka kumukuha ng buhay ng tao. Kahit man lang sa operating room, gusto kong maging malinis na parang bagong puting doktor. Noong oras na iyon, sobrang galit ako kaya nawalan ako ng katinuan, ngunit buti na lang at pinigilan ako ni Seok. Ngunit napahiya ako at nahiya ng husto, kaya hindi ko na siya kayang harapin. Kaya pinalayas ko siya, kahit na lumuhod pa siya at umiyak. Isang guro na pinabayaan ang kanyang walang kabuluhang pagmamataas na maging duwag. Ang guro ang may kasalanan, kaya hindi dapat si Seok ang mag-opera. Paano kung mabigo siya at magkaroon ng trauma? Makakaya pa ba niyang mag-opera ulit? Ang surgical genius na si Seok ay nasa tuktok ng kanyang karera, kaya ang kanyang pagmamataas ay napakataas. Ang pinakamasaya at pinaka-excited na sandali ay sa panahon ng operasyon. Walang mas nakakasiyang sandali kaysa doon. Para sa mga surgeon na kasing galing namin ni Seok, mahirap nang umangat pa. Si Seok ngayon ay ang pinakamagaling na parang ako, ngunit gusto ko siyang lumipad ng mas mataas pa. Hindi na ako makakalipad ng mas mataas, ngunit si Seok ay dapat na umabot sa bagong antas. Kailangan niyang lumuha para sa pasyente para malampasan niya ang kanyang sariling limitasyon. Kailangan niyang saktan ang taong gusto niyang iligtas. Kailangan niyang masaktan ng husto ang kanyang puso. Kailangan niyang maranasan ang sandali na hindi na niya kayang hawakan ang scalpel para makabangon siya. Alam kong nagkasala ako sa kanya, kaya kahit ayaw niya, kailangan kong ibigay sa kanya ang lahat ng maibibigay ko. Dito, pinagalitan ni Seok si Yangju ng husto dahil hindi niya sinabi na tinanggap niya ang business card ni Ginang Ra. Ngunit inulit ni Yangju ang sinabi ni Ginang Ra na nagkasundo si Professor at Investigador Jiang. Sa oras na iyon, inako ng Professor ang lahat ng kasalanan para hindi galawin ng investigador si Seok. Nang marinig ito ni Seok, bigla siyang nagalit dahil sa pag-ako ng guro sa kasalanan para sa kanya ng walang pahintulot. Nagpunta sila sa parke, tulad ng sinabi ni Ginang Ra, ngunit hindi nila nakita ang Professor. Pinagalitan si Investigador Jiang ng kanyang nakatataas dahil hindi niya aktibong hinahanap si Professor Choi. Ngunit nang lumabas siya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Seok. Nahanap ng boss ang lokasyon ni Hyunho. Dinala ang kanyang gang at tumawag para makipagkita kay Professor Choi. Gusto mong lumabas o gusto mong pumasok ako? Bibigyan kita ng 5 segundo para mag-isip. Sa wakas, umayag din ang professor na makipagkita sa boss kahit labag sa kanyang kalooban. Sinasabi sa akin ni Seok na nandito ka para iwi ako, tama. Sa parehong oras, dumating si Investigador Giang sa meeting place para makipagkita kay Seok. Narinig ko na hindi nagtagal ay may napagkasunduan kayo ng aking guro, tama. Umamin na siya sa lahat, sinabi niya na 1 buwan na lang ang natitira sa buhay niya. Ngunit bago siya mamatay, makikipag-ugnayan siya, kaya hintayin mo na lang iyon bago mo siya arestuhin. Kapag namatay na ang salarin, sarado na ang kaso, kaya huwag kang mag-alala. Magpapa-opera siya at mamamatay. Hindi operahan ko siya, sigurado iyon. Makinig ka, huwag mo siyang operahan, si Choi Deok-hee at ako ay nagkasundo na. Hayaan mo na siyang mamatay dahil kailangan niyang mamatay para mabuhay ako. Ginoong investigador, ako ang pumatay sa NARS, wala kang alam. Paano kung mag-confess ako at ilantad ang kasunduan ninyo ng professor? Sa madaling sabi, huwag mong galawin ang guro ko, naintindihan mo ba? Lumalabas na ni-record pala ni Seok ang kanilang usapan bilang ebidensya. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Seok ng mensahe mula sa boss, kaya agad siyang umalis para hanapin si Professor Choi. Ngunit hindi inaasahang nabangga siya ni Investigador Giang. Kinalagkad siya ng matanda palabas at sinubukang sirain ang kanyang kamay para hindi na siya makapag-opera pa. Sa sandaling iyon, sinipa ni Seok ang matanda palayo, ngunit nasira din niya ang kanyang telepono. Sa kanyang paggising, agad na tumakbo si Yangju para pigilan si Investigador Giang at ginamit ang kanyang sarili bilang panangga para protektahan si Seok. Ngunit nakuha pa rin siya ng matanda. Sa huli, kinuha ni Seok ang kutsilyo at sinaksak ang binti ng matanda na ikinamatay niya. Matapos marinig ang paliwanag at mga detalye ni Professor Choi, inutusan ng boss ang kanyang tauhan na magpadala ng mensahe kay Seok na huwag na siyang pumunta at sundin na lang ang gusto ng professor. Sa silid na iyon, muling nagkwento si Professor Choi kay Hyunho. Si Seok ay ang aking trahedyang kabataan. Dahil kahit hindi ko na itanong, alam kong nabuhay siya na tulad ko. Katakataka kung paano siya nagiging tulad ko, kahit na ang mga pangit na bahagi. Kung maiziti ang espiritu, kami ay magkadugo. Dito, tinawagan ni Seok ang boss at hiniling na ipasa ang tawag kay Professor Choi. Kilala mo si Investigador Giang, di ba? Nandito siya kasama ko, pero hindi ko maibibigay ang tawag sa iyo. Iyan ang
dahilan kung bakit nasira ang ulo ko dahil sa pagtakas mo. Pumunta ka rito ngayon, ngunit mag-isa ka lang. Nagmamadaling pumunta si Professor Choi. Ngunit nang makita niya ang eksena, alam niya agad na ipinadala na ni si Okay si Investigador Giang sa kabilang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya si Ian Yu na nakaupo sa sahig na nababalutan ng dugo. Maingat niyang kinuha ang susi ng kotse ni Giang gamit ang isang panyo. Inilagay ito sa kanyang bulsa at binuksan ang trunk ng kotse, kung saan nakita niya ang malamig na katawan ng matanda. Hoy, malanding bata, isa ka bang berdugo para pumatay ng pulis? Kung nasa sitwasyon ako, mas malala pa ang gagawin mo. Siyempre hindi, dahil mas maingat ko itong hahawakan. Sabi ko na maghintay ka, kaya maghintay ka. Pinapaupo mo ako doon nang walang ginagawa para hintayin ka na mamatay, hindi ba? Nagkukunwari na nagbibigay ng mahalagang aral. Naaawa akong guro, akala mo ba hindi kita mahahanap kung magtatago ka? Anong aral-aral? Sabi ko na ayaw ko, hindi ba? Ngayon, ano ang gagawin mo sa malamig na katawan na iyan? Kaya mo ba itong i-handle? Hindi po, kailangan mo akong tulungan. Wala na siyang masabi. Huwag kang umiyak dahil hindi pa iyan ang oras. Maghintay ka hanggang sa operasyon bago ka umiyak. Bakit mo ako ginaganyan? Gusto kong tuparin ang aking pangako. Sabi mo, gusto mong makuha ang lahat ng kaalaman ko, pero ngayon hindi mo na kaya. Gusto mo pa ba ang lahat? Nang marinig ito, nahihiyang sinabi ni si Okay na hindi na niya kailangan ng karagdagang kaalaman mula sa propesor. Gusto lang niyang mabuhay siya ng maayos. Kung ngayon ay iwanan siya ng kanyang guro, magiging pabaya siya sa buhay at papatay ng mga tao araw-araw. Ngayon na malapit na siyang mamatay, makakatakas siya sa mga kasalanan na nagawa niya. Ngunit paano naman siya? Kapag namatay na ang guro, paano pa siya mabubuhay? Nang marinig ang sinabi ng kanyang estudyante, sinabi ni Professor Choi na hindi siya tumatakas, kundi mamamatay na siya. Parang isang libro na paulit-ulit na binabasa, darating din ang tao sa huling pahina. Ganoon din si Professor Choi, ang kanyang buhay ay nasa dulo na, kaya hindi na kailangan ni si Okay na balikan pa ang mga pahina dahil wala nang kasunod. Gayunpaman, determinado pa rin si Okay na dapat mabuhay ang guro para makita kung gaano siya sisikat. Galit ba siya sa akin kaya ganyan siya kalupit? Nang marinig ito, sinabi ni Professor Choi na hindi siya galit kay si Ok, kundi kabaligtaran pa nga. Gusto niyang ipasa ang huling aral sa kanya bago siya tuluyang umalis. Kahit na pinag-isipan niya ito ng husto, sa huli, ito lang ang paraan para matulungan niya siya. Gayunpaman, tumanggi si Okay na tanggapin ang huling aral na gusto niyang ituro sa kanya. Bukod pa rito, kung kalmado siyang papasok sa operating room ngayon, magkakaroon siya ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit itinulak lang ni Professor Choi ang kanyang kamay at sinabing talagang baliw na siya. Sinabi rin niya ng malinaw na hindi siya tatanggap ng operasyon hanggang hindi niya ito gusto. Pakiramdam niya ay kaya pa niyang labanan ang sakit na ito ng hanggang isang buwan. Sa oras na iyon, siguradong tatawagin niya si Ok para isagawa ang operasyon sa kanya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kailangan na lang ni si Ok na maghintay ng matagal para sa araw na maoperahan niya si Professor Choi. Nagdaan ang panahon at sa wakas ay dumating na ang araw ng operasyon ni Professor Troy. Pagkatapos matanggap ang balita, agad na nagtipon ang buong team sa Medical University Hospital. Bago magsimula ang operasyon, pumasok si Ok para makita ang kanyang guro sa huling pagkakataon. Isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang magkita sila, ngunit mukhang nanghihina na ang kanyang guro. Sa oras na ito, gusto ni Professor Troy na bigyan si Ok ng isang handshakes sa halip na sobre, ngunit tumanggi siya. Gusto niyang pasalamatan siya paglabas niya sa operating room. Bilang isang mahusay na estudyante ni Professor Troy, hindi hahayaan ni si Okay na mabigo ang operasyong ito. Pagtingin niya sa kanyang mayabang na estudyante, naawa lang si Professor Choi. Sa harapan niya ay isang guro na nasa operating bed na para operahan ng lahat. Lumipas ang panahon hanggang sa isang araw, tumawag si Ginang Ra kay si Ok para sunduin ang kanyang mga alagang aso. Lumalabas na sa halip na patayin ang mga ito, pansamantala niya lang pala silang tinago sa ibang lugar. Sa mismong sandaling ito, biglang nakatanggap si Okay ng tawag mula sa isang matandang presidente. Bagamat mayroon siyang sikat na ospital sa neurosurgery, gusto pa rin niyang imbitahan si Okay na operahan siya. Dahil naniniwala pa rin siya sa isang doktor na walang lisensya na tulad mo, sa halip na sa sarili niyang mga doktor. Sa araw na iyon, pagkapasok ni si Okay sa operating room, hindi siya nagmadali na mag-opera kundi kalmadong naghintay sa isang tao. Pagkatapos ng mga bulong-bulungan, sa wakas ay pumasok na ang misteryosong tao. Kahit na hindi nakikita ang mukha, sa paglalakad pa lang ay makikilala mo na ang taong iyon na walang iba kundi si Professor Troy. Sige, dito nagtatapos ang pelikula. Bigyan niyo kami ng 3 segundo para mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami. Salamat sa panonood sa aming channel. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula.